Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man. By 2 Ears is Body. Kabanata 521. Sinubukan kong kumuha ng mga tiket para sa konserto kagabi, ngunit lahat sila ay naubos na. Naniniwala ka ba? Napaka-unfair lang nito. Sigaw ni Mina na halos hysterically. Sa sandaling iyon pumasok si Nathaniel sa opisina. Gayunpaman hindi tulad ni Mina tila nasa magandang kalagayan siya. Ginoo Chandler, sinusubukan mo ring makakuha ng ilang mga tiket, tama ba? Paano ito napunta? Nagawa mo bang makuha ang iyong mga kamay sa anuman? Tinanong ang ilang mga empleyado habang pinapalibutan nila siya. Hehe, tunay na nasa tabi ko ang swerte sa oras na ito. Kahit na ang mga ito ay pangwakas na mga upuan lamang sa hilera, nagawa kong makakuha ng 2 tiket. Sagot ni Nathaniel na may isang smug na ngiti sa kanyang mukha. Banal. Talagang nagawa mong makakuha ng 2. Nakakagulat iyon, G. Chandler. Bulalas ng mga batang babae doon na may inggit sa kanilang tinig. Sa kanilang pagpapatuloy na pakikipag-usap sa kanya, ang ilan sa mga batang babae ay subukang tinangkang gumawa ng pisikal na pakikipag-ugnay sa kanya. Marahil sa paggawa nito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong maimbitahan sa halip. Nate, dahil mayroon kang 2 tiket, isip mo ba na ibenta mo ang isa sa akin? Gusto ko na talaga pumunta. Sabi ni Mina habang ang mga mata ay kumikislap ng pag-asa. Sa kabila ng pagiging isang konsyerto na inayos ng Dream Investment Group kahit na ang kanilang sariling mga empleyado ay nahirapan sa pagkuha ng kanilang mga kamay sa mga tiket. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang eksklusibong kaganapan ng empleyado. Maraming mga mayayamang tao mula sa Mayberry ang dadalo rin sa konsyerto. Paumanhin, Mina, ngunit ang tiket na ito ay para kay Bianca. Sama-sama kaming pupunta sa konsyerto. Sagot ni Nathaniel habang umiling. Manalo ka. Kailangan niya munang tanggapin ang iyong alok. Umaasa ka ng desperado, kilala mo si Nate. Sigaw ni Mina bilang sagot. Ano ang ibig mong sabihin, desperado? Wala kang alam sa aking nararamdaman. Sigaw ni Nathaniel pabalik. Dahil parehong tumanggi na umatras sina Nathaniel at Mina, nasa bingit na sila ng labanan nang lapitan sila ni Ava upang palitan ang pagtatalo. Ang dalawa sa kanila ay pantay ang ulo at kung pareho silang magpapatuloy sa pakikipaglaban sa mga tiket, tiyak na magaganap ang kaguluhan. Sa sandaling iyon, dumating si Bianca sa opisina. Natahimik ang lahat nang makita siya at alam niya na lahat ng kanyang mga kasamahan ay nakatingin sa kanya. Nakaramdam ng kahihiyan, dali-dali siyang lumapit kay Gerald. So Gerald, sinabi mo na may sorpresa ka sa akin, di ba? Ano ito? Sabi ni Bianca sa marahang boses. Alam niya na si Gerald ay hindi eksakto ang pinakapaboritong empleyado sa kumpanya, kaya kung tumayo siya malapit sa kanya, marahil ay makakatulong itong makuha ang pansin sa kanya. Bukod dito, nai-text siya ni Gerald kahapon, binabanggit na mayroon siyang sorpresa para sa kanya, kaya't hindi niya ito basta tatanggihan. Si Nathaniel naman, napuno ng galit at panibugho. Oo, gusto mo ngayon? Tanong ni Gerald, bahagyang nagulantang. Narinig niya ang kabuuan ng pagtatalo ni Mina at Nathaniel at hindi siya sigurado kung ngayon ba ang pinakamahusay na oras upang mabigyan siya ng tiket. Siyempre, haha, huwag mong sabihin sa akin na nagbibiro ka lang tungkol dyan. Tagumpay. At naisip na may nagmamalaki na mayroon siyang mga tiket sa konsyerto para sa akin. Sabi ni Bianca sa isang mapaglarong tono. Sa totoo lang, napag-isipan niya na pinapamura lang siya ni Gerald. Pagkatapos ay muli, ang pagkakaroon ng isang mahirap na pakikipag-usap sa kanya ay mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng lahat ng pansin sa kanya. Nakatutuwa. Tulad ng kung makakakuha siya ng kanyang mga kamay sa isang tiket. Kung mayroon siyang kahit isang solong tiket, gagawin ko ang anumang sinabi niya. Galit na sabi ni Nathaniel. Huwag mo siyang pansinin, Bianca. Halika, tingnan mo kung ano ang nakuha ko para sa iyo. Nagpatuloy siya habang hinihila niya ang kanyang panghuling tiket para makita siya. Si Gerald ay nakakaramdam ngayon ng hindi magagandang inis. Nais niyang panatilihin ang isang mababang profile, ngunit pagkatapos marinig ang mga panunuya ni Nathaniel, hindi tatalikod si Gerald sa oras na ito. Kaya, G. Chandler, sinabi mo na gagawin mo ang anumang sasabihin ko kung nagawa kong makuha ang aking mga kamay sa isang tiket, tama? Sigurado ka bang ayaw mong ibalik iyon habang kaya mo? Lahat ng nanunood alam mo. Sinusubukan pa rin ang pamumula kita ko. At paano kung hindi mo mapamahalaan ang isa? Ipalibutan kita sa kumpanya sa iyong pantalon lamang bilang parusa. Tinutya ni Nathaniel. Kabanata 522. Sigurado. Nakangiting sabi ni Gerald habang binubunot ang 10 tiket sa kanyang bulsa.
Pagkatapos ay inabot niya ang isa kay Bianca. Panipi kuwit tuldok. Ano ang fuck? Natigilan ang lahat sa opisina. Panipi tuldok tuldok tuldok. Totoo ba ang mga iyon? Ano? Talagang nakakuha ng maraming mga tiket si Gerald. Humawak ka, walang paraan na maaaring maging totoo ang mga iyon. Sigaw ng mga batang babae habang pinapalibutan nila si Gerald. Panipi tuldok tuldok tuldok. Oh Diyos, ang mga tiket na ito ay para sa pinakamataas na punto ng T-zone. Patiin ng mga kilalang tao ang kanilang mga tagahanga doon. Kung mayroon ka ng mga tiket na ito, makikita mo sila ng malapitan. Sa pagtingin ng mas malapit sa mga tiket, lahat sila ay sumigaw ng halos magkasabay. O aking Diyos! Ang mga tiket na ito ang totoong deal. Si Mina, sa hindi makapaniwala, sumilip din sa mga tiket. Matapos makumpirma ang kanilang pagiging tunay, siya ay naiwang frozen sa lugar. Ito ay isang natural na reaksyon mula noong si Gerald ay nasa kanyang blacklist pagkatapos ng lahat. Palaging itinuturing siya ni Mina na isang mas mababang uri kaysa sa kanya, kaya't ang katotohanan na nakakuha siya ng napakaraming magagandang tiket ay agad na lumipat sa lakas na ito. Labis na mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso, naiintindihan na malinaw na may higit siyang lakas kaysa sa kanya sa sandaling iyon. 10 tiket. Paano mo nagawa na makuha ang iyong mga kamay sa napakaraming bagay? Tinanong ang isa sa mga batang babae habang lahat sila ay nakatingin sa kanya, sabik na malaman ang kanyang pinagmulan. Mayroon akong mga paraan. Gayon din, ngayon na mayroon akong patunay na mayroon talaga akong mga tiket. Tuldok-tuldok, Mr. Chandler. Sana tuparin mo ang iyong salita, sabi ni Gerald habang nakabailang ang tingin kay Nathaniel. Nathaniel nagdala ng isang pagpapahayag ng purong takot sa kanyang mukha. W salita. Anong salita? Nauutal na sabi ni Nathaniel sa gulat. Huwag kang maglakas loob maglaro ng pipi ngayon. Narinig ng lahat na sinabi mo na gagawin mo ang anumang sinabi sa iyo ni Gerald kung kaya niyang makuha ang kanyang mga kamay kahit isang solong tiket. Sabi ng isa pang babae. Ang grupo ng mga batang babae ay nasa panig ni Gerald ngayon. Tama siya. Man up, Nate. O hindi mo kayang panatilihin ang iyong pangako. Anong biro? Dagdag ni Mina. Ang lahat ay laban kay Nathaniel ngayon. Sige. Anong gusto mo? Sinabi ni Nathaniel habang nakatingin siya sa mga sandang kay Gerald sa kanyang pagtatangka na babalaan siya na huwag subukan ang anumang nakakatawa. Ano ang gusto ko? Sa gayon, sinabi mo na gagawin mo akong maglakad sa paligid ng kumpanya sa aking damit na panloob kung hindi ako makakakuha ng isang tiket. Tuldok-tuldok. Hindi ko sasabihin sa iyo na gawin iyon kahit na dahil hindi ako marumi na basura tulad mo. Sagot ni Gerald. Manalo ka. Hindi ka maglakas loob na ibigay ang order na iyon sa una. Tinalpak ni Nathaniel. Ayoko. Sa halip na ay parada ang iyong damit na panloob sa paligid ng kumpanya, ipapagawa ko lang sa iyo sa loob ng pader ng aming departamento noon, patuloy ni Gerald. Paft. Hahaha. Gawin mo rito. Umalangaw-ngaw ang tawa ng mga batang babae sa kanilang tanggapan. Ang mukha ni Nathaniel ay ngayon ay napuno ng parehong takot at kahihiyan. Ang kanyang buong katawan ay na-freeze sa lugar at pakiramdam mahirap na kahit na ilipat ang isang kalamnan. Hoy, G. Chandler, huwag mong sabihin sa akin na wala kang suot na anumang bagay sa ilalim. Iyon ba ang dahilan kung bakit tumanggi kang habarin? Oh Diyos, iyon dapat ang dahilan kung bakit. Wala siyang suot na underwear, anong pervert. To think na tumatama din siya kay Bianca. Hindi lang iyon, hindi rin siya tao ng salita. Sa totoo lang, sa palagay ko ang pagtawag sa kanya ng lalaki ngayon ay medyo labis na pahayag. Ang kanilang mga salita ay nasaktan si Nathaniel ng higit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na magagawa. Sa pagtatapos ng kanyang pagpapatawa, sa wakas ay sumigaw siya, mabuti. Huhuberin ko. Gaano katapangan ang sinumang sa inyo na mag-angkin na hindi ako tao ng aking salita. At tiyak na hindi ako masama. Narito, ipapakita ko sa inyong lahat. Galit na inalis niya ang sinturon bago hilahin ang pantalon hanggang tuhod. Sabihin na hindi ako nagsusuot muli ng anumang damit na panloob, naglakas loob ako sa iyo. Sigaw niya na mula ang mukha niya. Nathaniel Chandler. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng isang mabangis na boses sa oras na iyon. Ang lahat ay namamatay ng tahimik at agad na bumalik sa kanilang pwesto nang makita nila kung sino ang sumigaw. MG Briggs. Ang lalaking nasa hustong gulang na taong sumigaw ay ang pinuno ng departamento ng marketing. Hilahin ang iyong pantalon sa instant na ito at salubungin ako sa aking opisina. Ikaw ang vice-pinuno ng koponan at ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi matitiis. Saway ni G. Briggs bago lumakad pabalik sa kanyang opisina. Agad na hinailan ni Nathaniel ang kanyang pantalon sa pagkatalo bago sulyap kay Gerald na malinaw na nasisiyahan sa palabas. Siya pagkatapos ay nanghimagsik na sumunod din kay G. Briggs din.
Gerald. Pagkaalis na lang ng pareho, sumigaw si Mina kay Gerald na mula ang pisngi. Kabanata 523. Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Patawarin mo ako, sabi ni Mina habang nakayuko kay Gerald na para bang nagsisisi siya ng sobra sa mga ginawang pagkilos. Nagulat si Gerald kung sabihin sa biglaang pagbabago ng ugali. Hindi rin siya nag-iisa habang ang buong departamento ay nakatingin din sa kanya sa pagkabigla din. Pakiusap, Gerald. Gusto ko talaga ng tiket. Maaari mo bang ibenta ang isa sa akin? Sabi ni Mina sa marahang tono habang nakatingin sa mga mata ni Gerald. Siya ang tagahanga ng hardcore ni Kai kaya't handa siyang magbigay ng kahit ano upang makita lang siyang gumanap ng live. Nararapat na nag-aalangan si Gerald dahil siya ay pagkatapos ng lahat galit sa kanya bago ito. Karaniwan pipiliin niyang huwag pansinin siya sa lahat ng gastos. Gayunpaman tila siya ay tunay na nagsisisi para sa kanyang nakaraang mga pagkilos at nakikita na lumaambat ang puso ni Gerald. Kaya't maging bibigyan niya siya ang nais niya. Kumuha ka lang ng isa. Marami pa rin ako. Sagot ni Gerald habang inaabot sa kanya ang isang tiket. Ang mga mata ni Mina ay kumislap ng napakalawak na pasasalamat at siya ay muling yumuko patungo sa kanya habang kinukuha ang tiket mula sa kanyang kamay. Gerald, may isa rin ba ako? Ako rin. Gerald, maaari mo bang ibenta ang ilan sa amin? Mga kasamahan kasi namin di ba? Sa nakikita ni Gerald may mga 7 iba pang mga batang babae na hardcore tagahanga tulad ni Mina. Pinalilibutan nila siya kaagad na ipinapakita ang malalaking mga tuta ng aso upang matiyak na makakakuha sila ng bawat isang tiket. Higit pa sa iba pang mga kasamahan ni Gerald ay nagsimulang magumpukan din sa paligid niya at sa mga fangirls na nagmumula sa lahat ng 4 na koponan, ang kabuoang headcount ay madaling umabot sa 30 katao. Gayunpaman walang gaanong maraming mga tiket sa kamay ni Gerald sa sandaling iyon. Wala siyang pagpipilian kundi ilagay ang stack ng mga tiket sa kanyang mesa bago sabihin, hindi ko nakakailanganin pa ng marami kaya kumuha ng bawat isa at magsaya. Narinig iyon, lahat ng mga batang babae ay napabuntong hininga bago sumugod sa kanyang mesa upang kunin ang kanilang mga tiket. Si Ave naman ay hindi pa nakakilos mula sa kanyang inisyal na pwesto. Nakatitig siya kay Gerald na may halong emosyon na namumuo sa loob niya. Hindi nabanggit ni Gerald kung paano niya nakuha ang kanyang mga kamay sa lahat ng mga tiket, ngunit alam niya na ang presyo ng tiket ay mataas na pagtaas. Gaano karaming pera ang ginamit niya upang makuha ang kanyang mga kamay sa napakaraming mga tiket. At binibigyan niya sila ng labis. Nagwagi ba siya sa loto? Ang lahat ng mga saloobing ito ay pinuno ang ulo ni Ava at pakiramdam niya ay parang dinurog siya ng isang malaking bato. Nitong isang araw lamang sinabi sa kanya ni Nathaniel na alisin si Gerald mula sa listahan ng partido. Ginawa ito ni Ava nang walang kahit kaunting pag-aalangan dahil alam na alam niya kung paano sinusubukan ni Nathaniel na makuha ang lahat sa boycott ni Gerald. Sa anumang swerte, si Gerald ay wala sa paningin at wala nang isip sa lalong madaling panahon, ngunit kung paano ang mga talahan na yan ay nakabukas ngayon. Kung siya ay magiging ganap na matapat, gusto ni Ava ng isang tiket mismo. Gayunpaman tinanggal niya ang kaisipan at agad na bumalik sa kanyang trabaho. Hindi niya kayang dalhin ang sarili na magmakaawa sa isang tao, lalo na sa isang tao na minamaliit niya para sa isang bagay na gusto niya. Paglipat pabalik sa Nathaniel, naabot niya ang bato sa ilalim ng kanyang kapalaran. Hindi lamang siya nabigo na hilingin kay Bianca na lumabas, napagon din ang posisyon niya bilang pinuno ng koponan. Sa ilalim ng utos ni G. Briggs, siya ay nasa ilalim din ng probation. Pagdating ng tanghalian, mabilis na napunan ang kantin ng empleyado kagaya ng dati. Ang mga batang babae mula sa departamento ng marketing ay nakaupo sa kanilang karaniwang mesa at nagtsismisan habang naglo-lunch. Hoy mga babae, sa palagay ba ninyo lihim na bilyonaryo si Gerald? Tulad ng iyong mga low profile. Siguro narito lang siya upang maranasan ang buhay ng pagtatrabaho ng isang average na Joe sa aming kumpanya. Bulalas ng isang batang babae habang nakahawak sa kanyang tiket. Ha, isang matapang na pag-angkin iyan. Mayroon ka bang ibabalik doon? Tinanong ng isa pang babaeng empleyado habang ang grupo ng mga batang babae ay nagkayakap malapit. Aba, isipin mo lang yan. Magkano ang gastos ng lahat ng mga tiket? At hindi rin sila anumang mga regular na tiket. Nagawang masecure ni Gerald ang 20 tiket ng T-zone ng lahat tayo ay nagpupumilit na makakuha pa ng mga para sa huling hilera. Ano pa, simpleng ibinigay niya ang mga ito sa amin tulad ng hindi sila mahalaga sa kanya. I bet marami pa siyang iba sa kanya. Tama ka. Sino sa palagay mo siya talaga? Kaya ko na sinusubukan lamang niyang magpakumbaba, sa palagay mo, mga batang babae. Nagtanong pa sa ibang kasamahan. Naniniwala rin ako. Dapat ay napakalakas niyang tao.
Tiyak na malayo siya sa kung ano ang inilarawan sa kanya ng isang tao sa panahon ng pagdiriwang. Isipin ang pag-iisip para sa isang segundo na si Gerald ay talagang nasira bilang isang biro. Dagdag ng panglimang babae habang nakatingin sa Ava. Si Ava ay nakaupo sa loob ng distansya ng pakikinig at kitang-kita siya sa buong pag-uusap nila tungkol kay Gerald. Alam ko, di ba? Ang kalahati ng pagdiriwang ay ang kanyang hindi magandang bibig na si Gerald. Ang lakas ng loob ng ilang mga tao. This time, si Mina na ang nagsalita. Alam ni Ava Anderson na malinaw na sa araw na lahat sila ay tumutukoy sa kanya. Kabanata 524. Na para bang siya ay maaaring maging isang bilyonaryo. Sino ang nakakaalam kung paano niya nakuha ang lahat ng mga tiket? Malaking bagay. Aalis na ako. Pasigaw na sabi ni Ava habang hinahampas ang mga chopstick sa kanyang mangkok. Wala sa mga batang babae ang nag-abala pa na tumugon sa kanyang panunuya. Mas nakatutok silang lahat sa pagsubok na alamin kung ano ang maaari nilang gawin upang maibalik ang pabor kay Gerald. Hindi nagtagal ay may naisip sila at sa oras na dumating ang gabi, isang bundok ng merienda ang nasa mesa ni Gerald. Hoy babes, bumalik ako. Sinabi ng isang boses mula sa asol. Ang isang mapang-asang binata ay pumasok sa opisina nang ipahayag ang kanyang pagdating na may mga bisig na kumalat na parang inaasahan niya ang isang malugod na yakap. Gayunpaman ang narinig lang niya ay, "Hoy, Gerald. Mangyaring sabihin sa amin kung paano mo nakuha ang mga tiket. Halika isa, sabihin mo sa amin." Ang lahat ay nakatuon pa rin kay Gerald at walang sino man ang tumanggap sa binata. Sa gayon, bukod sa isang tao. "Oh, Stuart, sa wakas bumalik ka na." Sabi ni Ava habang tumayo at tinatanggap siya ng masigla. Sino nga ba si Stuart? Si Stuart ang pinuno ng koponan para sa ikalawang koponan at ipinadala siya sa Mayberry para sa pagsasanay. Sa kanyang pagsasanay, nagpunta siya sa iba't ibang mga lungsod upang suriin kung gaano kahusay ang ginagawa ng kumpanya sa iba pang mga lugar. Tungkol naman sa kanyang mga pisikal na ugali, napakagwapo niya at tila medyo mas matanda kaysa kay Gerald. Siya ang nanguna sa Ava noong una siyang sumali sa kumpanya at siya ang may pinakamalaking crush sa kanya. Hindi rin ito lihim dahil alam ng lahat sa kumpanya kung gaano niya siya sambahin. Gayunpaman si Stuart ay isang nag-iisang lobo. Isang ligaw na tao. Kahit na maraming mga pagtatangka ang ginawa ni Ava na ligawan siya, nagawa niyang iwaksi ang bawat solong isa sa kanila. Sa kabila nito, tinatrato pa rin niya ang kapwa niya at ng kanyang batihing kaibigan, si Nathaniel, ng mas mabuti. Sino yan, Ava? Isang bagong mukha. Tinanong si Stuart sa halip na inis na ang kanyang spotlight ay ninakaw ng isang maliit na prito. Tagumpay. Kaklase ko lang siya sa high school. Ang kanyang pangalan ay Gerald Crawford, ngunit huwag mag-alala, Stuart. Ang puso ko ay laging pagmamayari mo. Sagot ni Ava. Gerald ha. Bago siya sa kumpanya, ngunit nagloloko na siya sa kanyang mga katrabaho at hindi ginagawa ang kanyang trabaho ayon sa nararapat. Paano siya naglakas loob? Sabi ni Stuart habang tumango ito sa sarili. Mukha siyang may binabalak na gawin. Sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan ng isip si Gerald nang malapit nang matapos ang kanyang shift. Tulad ng iniisip niya, nagulat siya nang may tunog ng isang tabo na hinahampas sa kanyang lamesa. Hoy newbie, dalhan mo ako ng maiinit na tubig kaagad kapag kumukulo ang tubig. Utos ni Stuart. Hindi sa palagay ko ang pagkuha ng tubig ay kasangkot sa aking larangan ng trabaho, mahinahon na tugon ni Gerald. Si Gerald ay hindi isang pushover kaya't hindi siya madaling umatras. Baguhan ka lang kaya't makarating ka. Sinabi ni Stuart, mas malamig pa ang boses niya sa pagkakataong ito. Oh, Gerald, dapat ay isang karangalan para sa iyo na magpatakbo ng mga gawain para kay Stuart. Gawin lamang ang sinabi sa iyo. Sino sa palagay mo ikaw, isang uri ng bilyonaryo? Sabi ni Ava habang naglalakad at tumayo sa tabi ni Stuart. Tila lalo siyang nainis kaysa kay Stuart mismo nang marinig niya ang kausap ni Gerald sa kanya. Bigyan mo ako ng isang mabuting dahilan kung bakit ko ito dapat gawin. Pasimpleng tumanggi si Gerald. Si Stuart ang hari ng negosyo dito, ngunit malamang hindi mo alam iyon, tama. Halos 60% ng aming mga pamumuhunan ang lahat salamat kay Stuart. Paano iyon sa isang kadahilanan? Kinutya ni Ava. Gayon din, marahil ay hindi mo alam kung gaano kakapangyarihan ang kanyang pamilya. Haha, I bet naisip mo talaga na ikaw ay isang taong espesyal para sa isang segundo, di ba? Dagdag niya bago binaril ang isang maruming tingin kay Gerald. Tila labis na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili tuwing may nabanggit siya tungkol sa Stuart. Nang si Mina at ang iba pa ay tatayo para kay Gerald, nagsimulang tumunog ang telepono ni Stuart at agad niyang kinuha ang tawag. Oo, ito ang Stuart. Teka, ano? Paano ito nangyari? Imposible yan. Maaari mo bang ulitin iyon?
Sigaw ni Stuart sa kanyang telepono habang ang kulay sa kanyang mukha ay dahan-daang nawala. Kabanata 525. Ano ang nangyayari, Stuart? Tinanong ni Ava na mukhang nakikita ng nag-aalala. Nawasak ito. Sinabi ni Stuart ang kanyang mukha ay mapatla bilang isang sheet. Tumakbo siya agad pababa ng hagdan at sumunod si Ava sa likuran. Hinintay niyang matapos siya sa tawag sa telepono bago dahan-daang lumapit sa kanya. Stuart, anong meron, huwag mo akong takutin? Tanong ni Ava na inuulit ang kanyang katanungan. Lalong nag-aalala siya sa bawat lumipas na segundo. Si Stuart ay hindi isang lalaki na may hitsura lamang. Mayroon siyang mga pag-aari sa loob ng Mayberry at ang kanyang mga magulang ay matagumpay din na mga tao. Mahalaga, nasa kanya ang buong pakete. Siya ay tila natural na malampasan ang lahat ng iba pang mga kasamahan ni Ava sa kumpanya, na kung saan ay isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan niya siya ng una. Palaging pinangarap ni Ava na pakasalan si Stuart sa Mayberry isang araw. Kung siya ay mapalad, gugustuhin niyang makapagtrabaho din doon. Dahil sa kanyang ama na pinuno ng kanyang high school, pareho siyang naging mayabang at mapang-uyam mula sa murang edad. Ang lahat ng kanyang mga crush na mayroon siya hanggang sa puntong ito ay sa mga kalalakihan na may malalakas na background at napakamayaman. Masama ito, Ava. Naaalala ang kumpanyang iyon na namuhunan sa atin kasama si G. Wilson. May nangyaring mali, sabi ni Stuart sa isang gulat na boses. Alam agad ni Ava ang pinag-uusapan. Ang pamumuhunan sa kumpanyang iyon ay inutusan ng isa sa mga direktor. Si Stuart pati na rin si G. Wilson ay kasangkot sa proseso. Dahil nais ng kumpanya na kumita ng higit pa sa pamamagitan ng pamumuhunan, natural para sa lahat sa kumpanya na nais din ng higit sa pera na iyon. Ang pera ay pera kung tutuusin. Kaya, napagpasyahan nilang mamuhunan din sa isang kumpanya. Patakbo sila sa kanilang sarili at mag-uulat pabalik sa pangunahing sangay upang makapagbigay sila ng mga pondo para sa mga layunin sa pamumuhunan. Ang partikular na kumpanyang ito ay nabigyan na ng mga pondo na higit sa $80 milyong, ngunit ang mga kasangkot lamang ang nakakaalam tungkol sa kumpanya. Ang lahat ay tila maayos na tumatakbo. Naaprubahan na ng pangunahing sangay ang kanilang mga kahilingan sa pagpopondo, at naisip nila na sa lahat ng pamumuhunan na nagaganap, hindi nila ito malalaman. Bukod, ang kumpanya ay nagbigay ng dobleng mga seguro dahil ginagamit nila ang pangalan ng isa pang lokal na negosyo. Wala dapat naging mali. Wala akong ideya kung ano ang paninigarilyo ng mas mataas na mga tao, ngunit napagpasyahan lamang nilang mag-check-in sa aming kumpanya. Ano pa, tila alam nila kung ano ang kanilang sinusuri. Dahil hindi nila mabalanse ang mga pahayag sa pananalapi, pinaghihinalaan nila na mayroong gumagawa ng pandaraya. Nag-atake ng gulat si Stuart. Alam niyang ito na. Kakatuwa naman. Ang negosyo ay hindi gaanong kalaki at hindi rin namin naibigay ang ganoong karaming pondo. Siniguro din namin gumamit din ng pangalan ng isa pang negosyo. Walang paraan na madali nilang napansin ito. Wala akong ideya kung paano din, ngunit iyon ang pinakamaliit sa aking mga problema. Ang mas mataas na mga tao ay sinisiyasat ngayon ng parehong direktor at si G. Wilson. Malamang bumababa din ako sa kanila. Oh Diyos, ano ang dapat kong gawin? Kung magpasya ang kumpanya na iulat kami ay bibigyan ng sentensya sa kulungan. Nakikita kung gaano siya kapanik, nagsimula ng magpapanik si Ava sa sarili. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Tinapik ang ulo, ipinaliwanag niya, teka, maaaring may solusyon dito. Bakit hindi ka gumamit ng scapegoat? Maaari nilang kunin ang buong sisi para sa iyo kung gayon ang lahat ng iyong mga problema ay dapat malutas, tama ba? Sino naman? Seryosong negosyo ito. Saglit na nag-iisip si Ava bago kinunan ang mga daliri. Sa palagay ko may plano ako. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kalmado si Gerald na naghahain ng mga dokumento para sa kumpanya. Simpleng ngumiti si Faye nang makita siyang gumana. Napakasipag mo, Gerald. Patuloy ka lang sa pagpunta kumpanya pagkatapos ng kumpanya. Pasimpleng ngumiti si Gerald bago sumagot, sa gayon kailangan kong tiyakin na nasuri ang lahat. Bukod, nasisiyahan ako sa paggawa nito at marami din akong natutunan. Ang pangunahing dahilan kung bakit sinisiyasat ang kumpanya ay dahil sa ipinagmamalaki ng Ava ang tungkol sa mga nagawa ni Stuart. Nang malaman ni Gerald na malapit sina Nathaniel at Stuart, agad niyang sinuri ang mga proyekto na kanilang iminungkahi. Matapos ang ilang pagsisiyasat, nakakita siya ng maraming mga error sa kanilang mga dokumento. Ang isa sa mga kumpanya na iminungkahi ni Stuart ay kahit sa ilalim ng pangalan ng negosyo ng ama ni Waylon. Ito ay hindi talaga ganoong kalaki sa isang deal sa una, ngunit paano ang isang matagumpay na kumpanya na hindi magtatagal? Kabanata 526. Pamilyar si Gerald sa pamilya ni Waylon. Kailan pa sila nagbukas ng isang kumpanya na ganap na walang kaugnayan sa negosyo ng kanilang pamilya?
Matapos ang ilang masusing pagsisiyasat, nalaman ni Gerald na mayroong problema at agad siyang nagpadala ng mensahe kay Zack na ipa-double check siya para sa kanya. Halika, sabihin mo sa akin. Ano ang nahanap mo? Nakangiting sabi ni Faye. Ito ay isang background check lamang pagkatapos ng lahat. Bakit napakaganda ng tunog ni Gerald? Hindi mo makukuha ito, ngunit alamin mo na may nakita akong malaking bagay. Sabi ni Gerald bago tumawa. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Gerald ng tawag mula kay Ava na ikinagulat niya ng bahagya. Gerald, may ginagawa ka ba pagkatapos ng trabaho ngayong gabi? Tanong ni Ava kaagad pagkakuha niya. Bakit? Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Gerald. Kahit na mabait ang trato ni Gerald kay Ava, ang kanyang palaging malamig na pag-uugali sa kanya ay nais na tretuhin siya ng pantay. Aba, iniisip kong gamutin ka sa hapunan. Sumali ka sa kumpanya sa loob ng 2 araw ngayon at hindi pa rin kita ginagamot sa isang pagkain. Kaya, nagmamalasakit na kumain sa akin ngayong gabi. Tanong ni Ava na nakangiti sa kabilang linya. Sino pa ang makakarating doon? Ganting tanong ni Gerald. Alam niyang tiyak na may kinalaman si Ava. Gayunpaman, dahil malapit sa isa't isa sina Ava at Stuart, naramdaman niya na ito ay magiging isang pangunahing pagkakataon upang makilala pa ang tungkol sa kanila. Magiging pareho tayong dalawa. Walang iba. Sagot ni Ava. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang sumang-ayon sa isang oras ng pagpupulong at lugar bago siya mag-hang up. Si Ava ay hindi bumalik sa kanyang mesa sa buong araw. Sa oras na lumabas si Gerald, tumungo siya sa napagkasunduang lugar ng pagpupulong. Ito ay isang maliit na restaurant lamang na hindi gaanong kalayuan mula sa opisina. Pagpasok niya sa isang maliit, pribadong kainan, nakita niya si Ava. Nagulat siya para masabi lang. Siya ay naging matapat sa kanyang salita dahil siya lamang ang naghihintay sa kanya doon. Dito, Gerald. Halika, upuan mo. Ano ang palagay mo sa lugar na ito? Medyo maganda, di ba? Nakangiting sabi ni Ava habang binubuksan ang isang bote ng pulang alak at ibinuhos kay Gerald. Tiyak na isang magandang lugar ito. Gayunpaman, ano ang espesyal na okasyon? Hindi ko inisip na pumunta sa isang lugar na mas mura. Sagot ni Gerald na may bahagyang mapangiti ng ngiti. Paano kita magagamot sa isang mura? Gayon din para malaman mo, palagi kong nais na magkaroon ng isang personal na pag-uusap sa iyo sa nakaraang 2 araw. Gayunpaman, ang tanggapan ay tila hindi isang maginhawang lugar upang pag-usapan. Ngayon na nag-iisa na kami, oras na napareho kaming nahuli sa magagandang dating araw. Sabi ni Ava habang humihimok siya palapit kay Gerald, marahang hinihimas ng siko nito. Ano nga ba ang kalagayan ng batang babae na ito? Si Gerald ay walang kahit kaunting bakas. Gayunpaman, napansin niya kung gaano kasama niya ang malandi na si Ava. Sinubukan pa niyang alamin kung paano niya nakuha ang mga tiket na iyon ng mas maaga kasama ang iba pa niyang mga kasamahan. Ang catching up on the good old days ay tiyak na hindi ang kanyang tunay na hangarin. Pagkatapos ng pag-inom at pag-uusap ng medyo kaunti, ang mukha ni Gerald ay nagsimulang mamula habang lumalaki siya. Ava, sa tingin ko may sapat na ako. Masyado kaming nakainom. Sabi ni Gerald habang umiling. Sige kung ganun pupunta na tayo. Pwede mo ba akong ibalik, Gerald? Oo naman. Matapos mabayaran ni Ava ang singil, sinamahan siya ni Gerald pabalik sa kanyang lugar. Hindi niya nalaman kung ano ang kalagayan niya mula nang paulit-ulit niyang iniiwasang sagutin ang kanyang mga katanungan. Pagka-uwi ni Ava ng ligtas, aalis na lang sana si Gerald nang hawakan niya ang braso. Gerald, huwag kang umalis. Kabanata 527. Matapos mahawak sa braso niya, nagsimula siyang tumingin kay Gerald ng malandi. Kahit na ang kanyang mga mata ay talagang napakakakit-akit, Gerald ay nagulat pa rin. Ava, ayos ka lang ba? Hindi ako. Maaari mo bang samahan ako? Tanong nito habang hinihila siya palalim sa kanyang bahay. Maya-maya, napunta sa kama si Gerald. Sinimulan niyang tanggalin ang damit niya ng mapang-akit. Napamura na lang si Gerald. Ang ganda talaga ni Ava eh. Siya ay may patas na balat at isang mahusay na figure. Habang idiniin ang katawan niya sa kanyang katawan, naramdaman ni Gerald ang init na sumugod sa kanyang katawan. Parang natuyo ang lalamunan niya habang nagpatuloy sa paghubad si Ava. Ang kanyang pangitaas na katawan ay halos nakalantad. Bigla na lang sinipa ang pinto at sumugod ang 2 tao. Agad na pinagsama ni Ava ang kama at nagtakip ng damit habang sumisigaw, "Bilisan mo. Kunin ang mga dam na larawan." Ang isa sa 2 lalaki na pumasok ay si Nathaniel habang ang isa ay syempre Stuart. Tila nagre-record si Nathaniel nang magsimulang umiiyak si Ava. "Stuart, iligtas mo ako," sigaw niya. "Huwag kang mag-alala, Ava. Nandito kami ngayon kaya walang magawa ang bastard na ito. Hindi ako makapaniwala sa kanya.
Ang Gerald na ito ay tila tulad ng isang matapat na tao ngunit upang isipin na siya ay ganito kainis. Paano ba siya naglalagay ng bitag para sa kanyang sariling dating kaklase? Hindi ko rin alam na ganoong tao siya. Gusto ko lang siyang gamutin sa hapunan. Pagkatapos ay inalok niya akong ibalik ngunit, natapos siya sa pag-atake sa akin. Salamat sa Diyos nandito na kayo. Daing ni Ava. Walang pag-aalala Ava, nakuha namin ang lahat sa tape. Halika't iulat natin siya kaagad. Hindi siya ni Nathaniel. Alam niyang si Gerald ngayon ay kasing patay na. Si Gerald naman naka-sober up at na-realize niya ngayon na naka-set up na siya. Alam niyang may mali sa sandaling nagsimulang magubad si Ava. Ano pa siya ay naging pambihirang mabait sa kanya sa buong gabi. Hindi makapaniwala si Gerald na ganito ang trato sa kanya ng kanyang dating kaklase. Kahit na anong dahilan ang kailangan niya upang may set up siya. Kami ay magkaibigan ng hindi bababa sa 7 taon, Ava. Ano na lang, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Kaya ano ang dapat naming gawin sa iyo ngayon, Gerald? Malamig na sabi ni Stuart. Hindi ko alam, nasa sa inyo ang lahat di ba? Ano ang gusto mong gawin ko? Sagot ni Gerald na may ngiting-ngiti. Well, tingnan mo, mapagpasyahan mo, sabi ni Nathaniel na may chuckle. Simple lang talaga, lagdaan lamang ang kontratang ito at ikaw ay magiging may-ari ng legal nito. Hindi ba madali iyon? Sinabi ni Stuart habang kumukuha ng isang kontrata para makita ni Gerald. Nang makita niya ang pangalan ng kumpanya sa kontrata, sa wakas ay nagawa ni Gerald na pagsamahin ang 2 at 2. Ang pangalan ng kumpanya ay ang eksaktong isa na sinabi niya kay Zack na siyasatin. Tila tama ang mga hula niya. Si Stuart ay tiyak na isang kaina hinalang individual at maraming mga problema sa negosyo nila ni Waylon. Dahil ang bagay ay naihayag na, malinaw na ngayon ay sinusubukan nilang maghanap ng isang eskapata. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kung pinirmahan niya ang mga papel, tatawagin siyang traidor at kung malaman ito ni Zack, ang taong mapupunta sa kulungan ay tiyak na si Gerald. Sa sandaling iyon, walang ideya si Stuart kung kanino siya totoong makakalaban. Kabanata 528. Ngumiti si Gerald. Ang trio na nauna sa kanya ay hindi makakaya sa malayo kahit na malapit sa inaasahan na siya ang tunay na may-ari ng kumpanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa Ava bago sinabi, mga kaibigan sa high school, ha? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito sa akin? Simula kailan ka naging ganito, Ava? Huwag mo nang isipin ang tungkol sa paglalaro ng pagkakaibigan card, ikaw ay bastard. Matapos ay patong sa akin ang iyong mga maruming kamay, huwag mo ring pangaripang madali kang magpapakawala sa iyo. Dahil pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagkakaibigan ngayon, bakit hindi mo naisave ang isang ticket para sa akin kaninang hapon noon? Ang pinaka-nakakatawa bagay ay na nakukulanggan ka kahit na ang pinakapangunahing ng bait. Naisip mo ba talaga na mahuhulog ako o makikipagtipan sa iyo? Patuloy na ipantasyahan ito, iyon lang ang makukuha mo. Dahil hindi na sila nagpi-filming, wala nang nahanap na karagdagang dahilan si Ava upang salain ang kanyang mga salita. Kilalang kilala niya si Gerald. Ang lahat kay Gerald ay isang mahirap at walang lakas na walang halaga. Ang pagkakaalam ng pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan nila ay pinapayagan si Ava na ipatupad ang kanyang plano ng walang kahit kaunting pag-aalangan. Hindi man siya natakot sa malayo upang maging matapat. Oh, nakikita ko kung paano ito ngayon. Tila na pag-iisip ko talaga. Sagot ni Gerald na may chuckle. Ayoko talagang maniwala dito, sa totoo lang. Totoong nagtiwala ako na gusto mo akong tretuhin sa hapunan dahil sa dati naming pagkakaibigan. Kung naging matapat ka lang, siguradong handa akong tulungan ka sa hinaharap kong magkagulo ka. Sagot ni Gerald. Kahit na inaasahan ni Gerald na may pakana si Ava nang tinawag niya ito para sa hapunan, tunay na nadama siya habang naalala nila ang kanilang mga dating araw sa restaurant. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na samahan siya sa bahay sa una. Bago sila pumasok sa bahay ni Ava, nakadesisyon na si Gerald na ipagpatuloy niya ang pagtulong sa kanya kahit na hindi sila ganon kalapit sa isa't isa tulad ng dati. Pagkatapos ng lahat ng ito ay nangyari gayunpaman siya ay ganap na nabigo sa kanya. Ikaw, tulungan mo ako. Sino sa tingin mo kahit sino ka? Tingnan, pinapayagan ka namin ng madali. Isipin mo kailangan mo lang pirmahan ang mga papel na ito at ang kumpanya ay magiging iyo. O pipirmahan ko sila, ngunit maghintay ka lang bukas. Ang pagkakakilanlan ko ay wala sa akin ngayon at hindi ko maalala ang aking numero ng pagkakakilanlan. Sabi ni Gerald habang iniisip ang palusot na on the spot. Ang impyerno. Ni hindi mo naalala ang iyong sariling numero ng pagkakakilanlan. Sinumpa si Stuart. Gayunpaman hindi siya masyadong nag-alala dahil mayroon pa rin silang mga pag-record ngayon. Hindi tumakbo si Gerald mula sa kanila at alam ito ni Stuart. Bukas noon. Eh di sige.
Pirmahan mo ang mga papel na ito sa oras na dumating ka sa opisina bukas. At huwag kang maglakas loob na sabihin sa sino man ang tungkol dito o tatawag ako kaagad sa pulisya. Sisingilan ka talaga para sa tangkang rape kung makalabas ang recording. Sabi ni Stuart. Bukas na, sagot ni Gerald. Pagkatapos ay binitawan siya. Nang makaalis na si Gerald sa gusali, agad niyang kinontak si Zack at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Labis ang pighati sa kanya dahil sa kabila ng pagkadismaya sa kanya, naawa pa rin siya kay Ava. Una siyang nagtago upang subukang mangalap ng impormasyon mula sa mga salarin na nahanap niya. Upang isipin na ang kanyang dating kaklase ay magiging kasangkot sa bagay na ito. Nang sumunod na araw pumasok si Gerald sa opisina at kukuha na sana ng pwesto ng parehas na lumapit sa kanya sina Stuart at Ava. Gerald, mangyaring pumunta sa aking tanggapan ngayon. Sabi ni Stuart habang nakatingin kay Gerald. Sinenyasan din niya si Gerald na alalahanin na dalhin ang kanyang ID card. Sigurado, sagot ni Gerald habang sinusundan niya ang pareho sa kanila. Naghihintay na si Nathaniel sa tanggapan ni Stuart para sa kanila. Ang opisina ay dinoble bilang isang silid sa pagpiprint at hindi maraming mga tao ang karaniwang pumupunta doon. O sige, pirmahan mo ito ng mabilis. Mayroon pa tayong ibang mga formalidad na pinagdadaanan. Bilisan mo, sinabi ni Stuart habang kinukuha ang kontrata mula sa gabi bago lumabas. Gayunpaman, simpleng naupo si Gerald na nakakross ang mga paa. Malinaw na wala siyang balak na pirmahan ito. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at pirmahan mo na ito. Binalaan si Stuart na may isang tumataas na boses. Ang tugon ni Gerald ay simpleng tingnan ang relo bago sabihin, maghintay ka lang ng konti pa. Pirmahan ko ito pagdating ng lahat. Makakatipid sa iyo ng oras upang maghanap para sa tamang tao upang maproseso ang iyong mga formalidad. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kabanata 529. Nako, makikita mo ang ibig kong sabihin sa kaunting sandali, nakangiting sabi ni Gerald. Sa sandaling iyon, ilang mga kotse ang dumating sa pasukan ng gusali. Nang mabuksan ang kanilang pintuan, lumabas si Spencer, ang ama ni Wayland, si Jarvan Wilson, ang kasalukuyang representante ng ministro, at si Norman Lay, ang tagapamahala ng kumpanya ng pamumuhunan. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sina Zack Lyle at Michael Zick ay naroroon din, parehas na mukhang pantay ang pagkabalisa. Kung hindi ipinadala ni Gerald kay Zack ang isang mensahe na nagsasabi sa kanya na may mga problema sa kumpanya, hindi alam ni Zack o Michael na ang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng kanilang mga ilong. Bilang ito ay naka-out, ang kita ng kumpanya at ang mga kagawaran sa loob nito ay lahat kasangkot dahil lamang sa ilang mga tao. Matapos marinig kung ano ang natagpuan ni Gerald kagabi, tinawag ni Zack ang lahat na may kaugnayan sa likod ng tanggapan bago tinanong sila ng lubusan sa buong gabi. Sa utos ni Gerald, dadalhin niya sila ngayon sa opisina. Nang papalapit ang grupo sa pangunahing pasukan ng gusali, nakita nila ang isang lalaki at babae na naghihintay sa labas. Bakit mo pa ako sinabihan na lumapit, Wayland? Paano ko malalaman kung nasaan ang iyong ama? Hindi ko nga alam na nagkaproblema ang kumpanya. Sabi ng babae, medyo naiirita ang kanyang tono. Zella, pwede bang mangyaring hindi ganito? Kailangan mong tulungan ako. Tuldok-tuldok. Damn it. Narito ang aking ama. Sagot ni Wayland habang nakatingala. Ang ama ni Wayland ay hindi nakauwi buong gabi. Karamihan sa clueless tungkol sa kung ano ang nangyayari, ang alam ni Wayland ay ang kanyang ama ay pupunta sa opisina ng maaga kinabukasan. Nagpasya siyang hintayin ang kanyang ama sa tanggapan upang subukan at makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa sitwasyon ng kanyang ama. Dahil alam niyang ilang beses nang nakapunta si Zella sa punong tanggapan ng kumpanya, tinawag niya ito upang samahan siya. Habang papalapit si Spencer, tumakbo sa kanya si Wayland at napagtanto na ang mukha ng kanyang ama ay mukhang kakilakilabot. Tay, ano ang nangyayari? Anak, uwi ka lang muna. Wala ito sa iyong negosyo. Narito si G. Crawford upang makita kami. Hindi masayang sinabi ni Spencer. Ha, G. Crawford. Narito siya sa Seren County. Tinanong pareho sina Wayland at Zella, pareho silang nagulat. Narinig mo ako, sagot ni Spencer habang tumango siya. Tayo na. G. Crawford ay hindi dapat maghintay para sa amin ng isang segundo mas mahaba. Sabi ni Zack. Oo, G. Lyle. Hindi lamang ang mukha ni Spencer ang mukhang kakilakilabot. Lahat ng iba pa na na-escort sa gusali ay nagdala ng pantay na mga kaayla hilakbot na mga ekspresyon. Matapos ang grupo ay pumasok sa gusali, sinabi ni Wayland, dapat mayroong isang kakilakilabot na mali. Hindi ko pa nakikita ang ganoong tatay ko. Kailangan kong makita kung ano ang nangyari para sa aking sarili. Tungkol kay Zella, mula pa noong inalagaan sila ng ina ni Cindy sa isang huling pagkain, ayaw na niyang kausapin si Wayland. Gayunpaman, talagang nais niyang malaman kung ano ang hitsura ni G. Crawford.
Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag na samahan si Waylon. Samantala sa departamento ng marketing ng pamumuhunan naging masigla ang kalagayan. Karamihan sa mga empleyado ay nakatayo upang tingnan ang lahat ng mga taong naglalakad paakyat sa pasilyo. Ang mga taong pinag-uusapan ay may kasamang mas mataas na mga tao sa pamamahala mula sa punong tanggapan at pati na rin ang ilang mga pinakamahalagang individual. Walang sino man ang makakapagsabi kung ano ang nangyayari at walang nang-ahas na magtanong kung ano ang nangyayari. Ito ay isang nakagugulat na eksena upang masabi lang. Pagbukas ng mga pintuan ng elevator, si Zack ay lumabas bago dinala ang maliit na grupo sa silid ng pagpiprint. Hoy, iyon ang pangkalahatang tagapamahala, Zack Lyle at sa tabi niya ay si Michael Zake. Pareho sa kanila ang kanang kamay ng kumpanya. At tingnan kung sino ang sumusunod sa likuran nila. Hindi ba iyon si G. Wilson at G. Lay? Ano ang nangyayari sa mundo? Oh my God, ang nasa likuran nila ay kamukha ni Spencer Letts mula sa House Island Enterprise. Ang kumpanya ba ay nasa ilang uri ng gulo? Lahat ng mga mas mataas na tao sa pamamahala at maging ang boss ay narito. Pinakamalamang, nagtataka ako kung ano ang nakapasok sa atin sa gayong mainit na tubig. Ang bawat isa na nakakita sa pangkat ng mga tao ay tinalakay ang sitwasyon. Mina mismo ay humihigop ng isang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan sila. Nagulat siya, nakita niya ang ilang pamilyar na mga mukha na lumalabas sa elevator. Agad niyang winigiway ang kanang braso habang sumisigaw, Zella. Dito, Mina. Sagot ni Zella habang pareho silang naglalakad ni Waylon papunta sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Mayroon ka bang ideya kung ano ang nangyayari? Sa totoo lang, hawakan mo. Zella, boyfriend mo ba ito? Tanong ni Mina habang nakangisi nang mapansin niya si Waylon. Hindi siya, ngunit magpatuloy, itatanong ko sana sa iyo ang parehong bagay. Tinawag ng punong tanggapan ang mas mataas na pamamahala para sa isang pagpupulong at wala kaming bakas kung ano ang nangyayari. Sa gayon, hulaan ang maaari lamang nating gawin ay maghintay. Sagot ni Mina habang umiling. Kabanata 530. Isang kakatok ang narinig sa pintuan at tiningnan ito ni Gerald. Tumawid pa rin ang kanyang mga binti nang sumigaw siya, halika. Dinala ni Zack at Michael si Spencer at ang iba pa sa silid. Ano? Sabi ni Stuart na tigilan. Ang lahat sa silid ay nasangkot sa bagay na ito. Kahit si Spencer Letts ay narito at ang nangunguna ay sina G. Zeke, G. Lyle, at G. Wilson. Iyon lamang ang bagay na nagawang bulungin ng tatlo. Natigilan sina Stuart, Nathaniel, at Ava. Nang makaisip na sila, sumigaw ang trio, Mr. Zeke, G. Lyle, Ginoo Crawford, nandito silang lahat. Sabi ni Zack habang hindi pinapansin ang tatlong tao. Ha, G. Crawford. Biro iyon diba? Ang fuck. Siya si G. Crawford. Nagulat ang lahat. Lalo na ito para kay Stuart at Ava. MMG Crawford. Parang hindi makahinga si Ava. Kaya dahil ang lahat ay sa wakas ay naririto ngayon, magsimula na tayo. Kaya, G. Ferguson, sabihin muli sa akin ang tungkol sa mga papel. Saan ko kailangan mag-sign? Sabi ni Gerald habang nakangiti. Ay, blanko ang isipan ni Stuart at siya lang ang nakanganga. Sa una ay naisip ni Stuart na makakaya niyang magwiggle sa gulo na ito, walang Scott. Ang kanyang plano ay perpekto kung tutuusin. Ngayon na nangyari ito, ang dami ng gulo na naranasan niya ay lumakas. Hindi niya kailanman napanaginipan na mahuhulog siya sa bitag ni Gerald. Sino ang maaaring asahan ng fuck na si Gerald ang tunay na G. Crawford? Kahit na lumingon si Stuart kay Ava, hindi siya mapakali sa kanya sa oras na ito. Sa halip, sumigaw siya, Mr. Lyle, anong tawag mo kay Gerald? Siya ba? Si G. Crawford talaga siya. Tumabi at huwag maging istorbo. Kinutya ni Zack bilang sagot. Ginoo, Crawford, dapat ba tayong magpatuloy dito? Napakaliit ng silid sa pagpiprint upang magdaos ng pagpupulong. Sabi ni Michael habang humakbang siya pasulong. Totoo yan. Dalhin sila sa silid ng pagpupulong. Papunta kami sa ilalim nito, ngayon. Sabi ni Gerald. Tumango si Zack bago inakay ang grupo ng mga tao na kasama niya. Kahit palabas na siya ng pinto, nakasilip pa rin si Ava kay Gerald. Sinasalamin ng kanyang mga mata ang labis niyang pagkalito. Hindi siya makapaniwala. Paimpel siyang pinansin ni Gerald at lumabas na siya mismo. Narito na sila. Sigaw ng isang empleyado at tumahimik ang lahat. Nagulat si Mina at ang iba pa nang makita nila si Gerald na palabas ng silid sa likuran ng grupo. Passes, Gerald. Dito. Sabi ni Mina sa marahang boses habang sinenyasan siya na lumapit. Mula nang maibigay niya sa kanya ang tiket, itinuring niyang kaibigan. Sa paglalakad ni Gerald, nagulat siya nang makita na nandoon din sina Zella at Waylon. Gerald, bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Zella. Kilala kayo. Bago siya rito at kasamahan ko rin siya.
Sabi ni Mina habang nakangiti. Kaya't dito ka nagtatrabaho. Walang alinlangang nagulat si Zella nang makita siya rito. Ang iba pang mga komplikadong emosyon ay lumalagong din sa loob niya. Si Waylon naman ay pambihirang naguluhan ng marinig iyon. Aba, dapat mong tretuhin ng mabuti si Gerald noon, Mina. Siya ang aming kaklase ng ex-high school kung tutuusin at siguradong may potensyal siya. Sinabi ni Waylon bagaman may mga pahiwatig ng paninibugho sa kanyang tinig. Hindi masama. Gayon din talagang may husay siya. Haha, hoy Gerald. Alam mo ba kung anong nangyayari? Ano ang nangyayari kay Stuart at sa iba pa? Tanong ng isang pangkat na mga batang babae na mabilis na pumalibot kay Gerald. Gayon din, nabalitaan ko kay Zella na narito si G. Crawford ngayon. Sa palagay ko hindi natin siya nakita, alin sa mga ito si G. Crawford. Sumunod na tanong ni Mina. Nag-uusisa rin ang lahat tungkol doon. Ginoo Crawford, lahat ay patungo sa silid ng pagpulong ngayon. Pupunta ka ba? Sa sandaling iyon, naririnig ang boses ni Zack mula sa likuran ni Gerald. Kabanata 531. Gerald. Sina Zella Hakon at Waylon Letts ay parehong nagulat. Ang buong kagawaran ng marketing ay nalilito. O sige, pupunta ako. Sigaw ulit ni Gerald. Gerald, ikaw si G. Crawford. Nauutal na sabi ni Zella. Malinaw na gulat siya. Kahit na ang ina ni Cindy ay nagbiro ng minsan na sinasabi kung paano talaga si Gerald ay si G. Crawford mula sa Mayberry sa huling pagkakataon na naghapunan sila sa kanilang lugar. Napatambala lang si Zella noon nang marinig ang biro. Ngunit nang maiisip niya ito, malapit siya kay Gerald, kaya paano siya magiging sobrang mayaman na si G. Crawford. Ngunit pagkatapos, ilang sandali lamang ang nakakaraan, nang tinawag ni G. Lyle ang kanyang pangalan, ang isip ni Zella ay ganap na naging blanko. Sus, pwede bang si G. Gerald ay si G. Crawford? Humarap si Gerald kay Zella at tumango, yep. Pagkatapos ay umalis siya habang ang karamihan ng tao ay nakatitig sa kanya na may pagtataka. Si Waylon, na una nang dinala ni Zella upang bisitahin ang kanyang ama, ay natigilan habang siya ay kumakibot para sa isang upuan. Fuck! Si Gerald ay isang mayamang tagapagmana at siya ang aming CEO. Hindi nakakagulat na siya ay may maraming mga tiket. Tulad ng sinabi ko sa iyo, si Gerald ay may sopistikadong pagkakakilanlan, ngunit, o aking Diyos, hindi ko akalain na siya ang aming chairman. Sa sandaling umalis si Gerald, ang buong departamento ng marketing ay nabaliw. Sa kabutihang palad, hindi namin nasaktan ang chairman. Ang ilang mga batang babae ay parehong guminhawa at natakot. Sa madaling salita, ang buong kapaligiran ay nasa siklab ng galit lamang. Ang bawat tao ay sa sobrang pagkabalisa at pagkabigla. Tungkol sa usapin ni Stuart, ang problema ay naayos ng madali. Sa sandaling iyon, hindi lamang nila ipinagtapat ang kanilang nagawa ngunit inilantad din ang maraming iba pang mga tagapamahala ng departamento na dati ay hindi nabanggit. Karamihan sa mga salarin ay residente mula sa Seren County, Mayberry. Ang kinalabasan ay simple. Lahat sila ay iniabot sa pulisya. Nang sila ay naaresto, itinapon ni Ava kay Gerald ang isang nakakaawang tingin na humihingi ng tulong sa kanya, ngunit pumikit siya. Binigyan na niya siya ng pagkakataon dati. Dahil nilalaro niya ang card ng emosyon upang linlanggan siya, hindi na muling mahuhulog si Gerald. Maya-maya, natapos na ang usapin. Ginoo Crawford, ang iyong kaarawan ay nasa 4 na araw. Kahit anong plano. Tumawag sa akin ang iyong tatay at sinabi sa akin na ito ang iyong unang kaarawan mula nang natapos ang iyong buhay na nahihirapan sa kahirapan, kaya't ipagdiwang natin at magsaya tayo, hindi ba? Tuwang-tuwa nang umiti si G. Lyle. Ano pa ang may plano? Karaniwan kong ipinagdiriwang ang aking kaarawan kasama sina G at Ginang Winters at sa taong ito ay walang kitaliwasan. Babalik pa rin ako sa aking bayan, ngunit sa oras na ito, lahat kayong malaya na magtagkasama. Sa higit sa 20 tao, magiging isang sabog, hehe. Bumalik si Gerald ng isang maliliit na ngiti. Maliban kay Zeno, na naging mabuting kaibigan ni Gerald mula noong bata pa siya, walang gaanong matalik na kaibigan si Gerald. Kung tutuusin, kung wala kang pera o impluwensya, sino ang gugustang makipaglaro sa isang mahirap na talo na tulad mo? Kaya't bakit hindi inanyayahan ni Gerald ang marami sa kanyang birthday party? Ang mga pinaplano niyang imbitahan ay sina Zack Lyle at Michael Zick, marahil ay si Aidan Baker, Elena Larson, Zeno Lane, at Shena. Mahusay siyang nakikihalubilo at masaya sa mga taong iyon kaya naisip niya na magiging maayos ang kanilang kumpanya. Hindi pumayag si Gerald na gawin itong masyadong publiko. Pagkatapos nito, nag-impake na si Gerald ng mga gamit niya habang naghahanda na siyang pumunta sa bayan. Si Michael naman, mukhang mapatla. Napansin na ito ni Zack kaya tinanong niya, Michael, mayroon bang isang bagay na hindi mo sinabi kay Gerald? Napakamot sa ulo si Michael, balisa, medyo sinabi ko sa lahat na ang kaarawan ni G.
Crawford ay nasa 4 na araw. Ngunit sinabi niyang panatilihin itong mababaki. Ano? Inilabas mo ang impormasyong iyon. Natigilan si Zack, natigilan. Alas 5 ng hapon sumakay si Gerald ng taxi at bumalik sa bayan. Malayang makabalik sa likod si Gerald nang hindi magdulot ng gulo. Hindi ito isang problema para sa fleet na paalisin siya. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay si G. Crawford ay hindi pa rin malinaw sa G. Winters at sa kanyang pamilya. Kung bumalik siya ng ganito, magiging labis na labis at hindi nagustuhan ni Gerald ang pakiramdam na ito. Ang susunod na bagay sa listahan para kay Gerald ay upang malinis kasama si G. Winters at ang kanyang pamilya hinggil sa pagsasaayos ng singil sa ospital at ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, wala siyang maitago sa matandang mag-asawa. Habang pauwi siya sa kanyang bayan, naramdaman ni Gerald na mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Nakikita ang mga kalsadang asphaltado sa kalsada, alam ni Gerald na ang kanyang bayan ay malapit ng sumailalim sa ilang makabuluhang kaunlaran. Kabanata 532. Binata, ang iyong bahay ay nasa bayang ito. Ang driver ay isang nasa edad na lalaki. Mainit na tanong niya at nag-flash ng ngiti. Tumango si Gerald. Well, congrats, kiddo, ang iyong bayan ay malapit ng sumailalim ng isang makabuluhang pag-unlad at walang piraso ng lupa dito ang may iwan na walang nag-aalaga. Hindi lamang sila magbibigay ng mga bayarin sa pabahay kundi pati na rin ang mga bayarin sa demolisyon at maraming mga pagkakataon sa trabaho din. Mukha kang isang mag-aaral sa kolehiyo kaya kapag nakauwi ka na sa bahay, dapat mong gamitin ng mabuti ang oportunidad na ito. Oo, maganda iyon. Habang nakikipag-usap sila sa daan, kalaunan ay nakarating sila sa bayan ni Gerald. Ito ay isang bayan, ngunit ang tahanan ni Gerald ay nasa isang maliit na nayon sa gitna ng lungsod, isang nayon ng bayan. Maraming pamilya sa nayon na nagpapatakbo ng mga galingan. Nagpapatakbo sila ng mga negosyo tulad ng paggiling na harina at iba pa. Noon, ang pinakamagandang bahagi tungkol sa nayon ay ang kamanghamanghang samyo ng sariwang giniling na harina sa hangin. Ngunit ang paglalakbay na ito pabalik sa kanyang nayon, maliwanag na ang samyo ng hiling na harina na hindi nakuha ni Gerald ay mas mababa ngayon. Oo, bumalik na ang estudyante sa kolehiyo. Bakit hindi mo ibalik ang kasintahan mo? Gerald, nakahanap ka na ba ng trabaho? Sigurado ako na ang ganoong maliwanag na estudyante sa kolehiyo na tulad mo ay makakahanap ng magandang trabaho, di ba? Pagpasok pa lang niya sa baryo, dumapo sa paligid niya ang mga taga-baryo at nagsimulang magtanong. Hindi pa. Humiti si Gerald. Tapos nag-aral ka nang wala. Hindi ito naiiba kaysa sa iba na maaga na huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Isang babae ang nanunuya ng may paghamak. Ang mga salita ng mga tao sa baryo ay kakilakilabot at mapanghusga, ngunit hindi gaanong nag-abala si Gerald. Sa halip, tumalikod siya sa kanilang mga sinabi at sa wakas ay umabot sa pintuan ng kanyang tahanan. Nang mailabas niya ang kanyang mga susi upang mabuksan ang pinto, napagtanto niya na ang lock ng pinto ay nabago noong nakaraan, at hindi niya ito mabuksan. Anong problema? Nagtataka saglit si Gerald. Oh, Gerald, bumalik ka na. Isang babae ang lumabas ng bahay sa tabi ni G. Winters. Siya ang pangalawang manugang ni G. Winters na si Sandrila Soten. Tumapit siya kay Gerald habang hinihimas ang ilang mga mani. Sandrila, paano napalitan ang mga kondado ng bahay? Tanong ni Gerald habang nakangiti-ngiti. Nakilala niya si Sandrila bago bumalik nang nasa ospital sila. Siya ay napakasakim para sa pera at samantalahin ang bawat sitwasyon at hindi niya gusto ang pagkalugi. Oh, binago ko ito, anong problema? Kung gayon paano ang mga susi ng aking bahay? Tanong ni Gerald. Ha, ano ang ibig mong sabihin sa iyong bahay? Gerald, alam mo ba kahit kanino ang bahay na ito ngayon? Alam ko kung bakit ka bumalik. Narinig mo na ang bahay ay malapit ng wasakin at nais mong bumalik upang makuha ang iyong patas na bahagi ng pera. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ng isang beses, huwag mo nang isipin ito. Ito ang aking bahay at nakasulat na itim at puti sa lisensya ng estate. Nagbago ang tono ni Sandrila. Naintindihan agad ni Gerald ang ibig niyang sabihin. Si G. Winters ay mayroong 2 bahay nang lumipat ang mga magulang ni Gerald dito. Ang isa ay para sa kanilang sariling pamilya at ang isa pa ay ito. Ang kanyang mga magulang ang nagbayad para sa bahay. Sa totoo lang, walang ganoong bagay tulad ng isang lisensya sa real estate sa kanayunan 20 taon na ang nakalilipas. Isang simpleng kontrata lamang ang pinirmahan nila at ito ay ang parehong kontrata na nilagdaan ng kanyang ama kay G. Winters habang umiinom sila. Matagal na iyan at walang ideya si Gerald kung saan itinago ng kanyang ama ang kontrata. Sa panahong iyon, hindi nila akalain na ang pamilya ni G. Winters ay puwersahang paalisin sila upang maibalik ang bahay. At ito ay dahil sa bagay na ito. Narinig din ni Sandrila ang tungkol sa demolition project at sinubukang ipasok ang kanyang mga kamay sa bahay.
Maaari siyang kumita ng 10,000 dolyar mula rito. Gerald, bumalik ka na. Huwag makinig sa kanyang kalokohan, ang bahay na ito ay pag-aari ng iyong pamilya at walang sino man ang maaaring kumuha sa iyo mula sa iyo. Bigla, lumabas si G. Winters at mahigpit na bulalas. Kabanata 533. Ano ang ibig mong sabihin doon, matanda? Ano ang ibig mong sabihin na sa kanila ito? Binabalaan kita, kumonsulta ako sa isang abogado at kung dadalhin namin ito sa korte, hindi mabibilang ang kontratang pinirmahan mo. Ang sertipiko ng real estate ay atin pa rin. Galit na sabi ni Sandrila. Mukhang matagal na silang nagtatalo tungkol sa bagay na ito. Napaisip si Gerald sa sarili. Mas maaga nang tawagan niya si G. Winters, naramdaman niya na si G. Winters ay nasa masamang pakiramdam. Nag-away pala sila. Kahit na ang pag-aari ng bahay ay pag-aari ng Crawfords, bakit ipaglalaban pa sila ni Gerald para dito? Tsaka, hindi ba nagwagi si Gerald sa loto? Bakit niya pa rin alintana ang bahay na ito? At hindi ko alam kung saan nawala sa akin ang susi ng bahay para sa kondado. Nagpatuloy si Sandrila Fumong. Nagngangalit si G. Winters habang kinuha ang isang malaking bato mula sa lupa. Paumanhin, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Tanong ni Sandrila habang umaatras siya sa pagkabalisa. Pagkatapos ay sumugod si G. Winters patungo sa pintuan at binasag ang bato gamit ang bato. Pagkatapos ay pinalo niya ang isang bagong kondado mula sa kanyang bulsa. Gerald, sa lock na ito, hindi silang maglakas loob na magpalit-palitan upang palitan ang lock sa iyong bahay. Sapat na sa gulo na ito. Pumasok na tayo sa loob at maglinis mamaya. Halika sa aking bahay para sa hapunan. Nagluluto ng piging para sa iyo ang iyong tiyahin. Sinabi ni G. Winters. Sige kung ganon. Kinuha ni Gerald ang kondado at pilit na ngumiti. Lumiko na, ang pangalawang hipag ay hindi ang unang taong naglock ng pinto ng kanyang bahay. Ang una at pangatlong hipag ay kasangkot din. Tiningnan ni Gerald kung gaano mabagsik at walang pag-asa ang mga pangyayari at mapipilitan lamang ang isang ngisi. Namumula ang mukha ni Sandrila. Umiiyak siya habang tumatakbo pabalik sa bahay upang tumawag sa telepono. Matapos ayusin ni Gerald ang kanyang bahay, tumungo siya kay G. Winter para sa hapunan. Sinalubong siya ng ilang makintab bagong mga kotse na nakapark sa harap ng bahay ni G. Winters. Ang pinakamagandang hitsura sa gitna ng bungkos ay isang itim na Passat. Bagong bili silang lahat. Mukhang lahat ng mga kapatid, mula sa pinakamatanda hanggang sa pangatlo, ay nandoon lahat. Sa mga nakaraang taon, kadalasan ay gaganapin nila ang maraming malalaking kapistahan at okasyon tulad nito, ngunit sa taong ito, magkakaiba ang mga bagay. Habang papasok sa bahay si Gerald, may narinig siyang malakas na kumabog sa mesa. Bakit? Iyon ang aming bahay, at sa anong autoridad dapat naming ibigay ito sa kanila? Oo, nanay, narinig ko na sa oras na ito ay nawasak na sila ng maraming mga bahay, at upang bayaran ang mga ito para sa demolisyon, ang bawat sambahayan ay tatanggap ng 10,000 dolyar. Nagsisimula na silang ayusin ang mga kalsada, at dahil ang aming bahay ay nasa tabi ng bundok, maaari pa nilang gawing atraksyon ng mga turista ang lugar na ito, o maging isang base sa pelikula. Pagkatapos nito, ang aming mga bahay ay nagkakahalaga ng maraming pera. Pera. Tuwang-tuwa na bulalas ni Francis Winters. Oo. Si nanay, isang kaibigan ko, ay namuhunan sa sektor ng turismo sa kanyang bayan. Matapos mabuwag ang kanyang bahay, nakakuha siya ng 2 bahay. Sinabi ni Queenie Winters. Iyon din. Ang pamilya ni Gerald ay sinamantala ng higit sa amin, bukod dito, nanalo siya ng daan-daang libong dolyar na halaga ng loterya. Galit na tinamaan ng panganay na lalaki ang mga kamao sa lamesa at kumunot ang noo. Hintayin natin bukas. Humanap ako ng makakakuha ulit ng bahay. Kuya, ano ang iniisip mo na ikaw lang ang makakagawa niyan? Hindi naman talaga ako koneksyon. Alam ko tama. May koneksyon din ako, alam mo. Dagdag nito, kung maibabalik mo ang bahay, hindi ba nangangahulugan na ang bahay ay nasa ilalim ng iyong pangalan pagkatapos? Ang buong pamilya ay nagsimulang mahulog sa isang magulong away. Sa puntong ito, hindi na tumayo si Gerald sa gilid at umihi pa kaya't lumakad na siya. Lahat, huwag na kayong mag-away. Kung gustong-gusto mo ang bahay na ito, kunin mo. Sabi ni Gerald. Gerald, wala itong kinalaman sa iyo kaya itigil mo ang kalokohan. Hindi mahalaga kung kanino mo nais ibigay ang bahay ang bahay ay pag-aari pa rin ng iyong pamilya. Malamig na sinabi ni G. Winters. Si Gerald naman ay nagsawa sa drama. Dahil sinabi mismo ni Gerald na ito, hindi mo na kailangang alalahanin ito, matandang tao. Mayabang na hipag ang hipag. Tulad ng para kay Queenie Francis at iba pa. Kabanata 534. Binato nila si Gerald ng kamatayan. Hindi sinasadyang pinahiya sila ni Gerald dati sa ospital.
Dahil sa pangyayaring iyon, anumang salitang lumabas sa kanyang bibig sa sandaling ito ay tila nakakagalit lamang. O sige, tama na. Medyo matagal na mula nang bumalik si Gerald kaya kumain muna tayo. Sinenyasan ng panganay na kapatid ang lahat sa hapagkainan matapos marinig ang sinabi ni Gerald. Sa pagtitiyaga ng panganay na kapatid, doon lamang nakaupo ang pamilya sa hapagkainan. Tungkol sa usapin sa pabahay at nakikita ang galit na ekspresyon ng mukha ng kanilang ama, natatakot siyang magkasakit muli mula sa stress at tensyon. Sa makatuwid, sa ngayon, walang sino man ang nakakaapekto sa paksa. Gerald, natapos mo na ang internship mo. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Nag-quiz ang pangatlong kapatid. Parang wala pa siyang nakahanap na trabaho kahit na. Mahirap maghanap ng trabaho sa mga panahong ito at kung hindi para sa aming pangatlong bro na kumukuha ng ilang mga string kahit si Francis ay hindi makakahanap ng trabaho. Ngunit tingnan mo siya ngayon, nagtatrabaho siya sa isang tanggapan para sa isang kumpanya ng seguro, hindi ba magaling iyon? Ipinagmamalaki ng pangatlong hipag. Mas maganda pa ang trabaho ni Queenie. Kahit na ang kanyang trabaho ay medyo matrabaho, humahawak ito ng walang katapusang potensyal para sa mga pag-unlad sa hinaharap. Si Francis ay bata pa rin para sa kanyang edad, ang mabuhay ng maginhawa ay hindi magandang bagay. Ang pangalawang hipag ay nanunuya at sumagot. Hindi ako naghahanap ng trabaho, sabi ni Gerald na pinutol ang usapan. Hindi mo kayang makakuha ng trabaho. Nagpaplano ka bang makuha ang iyong mga araw sa iyong pera lamang sa loto at wala kang ginagawa? Mamatay ka sa gutom maaga o huli, at bukod dito, nang walang disenteng trabaho, sino ang aabangan sa iyo? Hini siya ng pangalawang hipag. Natatakot akong mahirap para sa isang tulad ni Gerald na makahanap ng magandang trabaho, ngunit ang aming kumpanya ay kulang sa isang cleaner sa banyo. Naalala ko noong huli si Tita Lacey na naglinis ng mga pasilyo, sinabi na ang kanilang kumpanya ng paglilinis ay kulang sa mga maglilinis, kaya sinabi niya sa amin na tulungan siyang makahanap ng isa. Bagaman ang trabaho ay tila masama, ito ay trabaho pa rin. Nagsalita si Queenie, mapang-uyam ang boses niya. Tama si Queenie. Gerald, kung nais mong maghanap ng trabaho, mahihimok ko si Tia Lacey ng ilang mga regalo upang makuha mo ang posisyon. Ang pangalawang hipag ay tumango bilang pagsang-ayon. Oo, hindi yun magiging problema. Tumawa si Francis habang siya rin ay pumayag. Nung una silang nagkita pabalik, nasa probation pa rin sina Francis at Queenie. Matapos silang mapahiya ni Gerald sa libu-libong dolyar, nasaktan ang kanilang pagmamataas. Ngunit ngayon pagkapasok sa gumaganang mundo, lumawak ang kanilang kaalaman. Sa kanila, si Gerald ay hindi pa rin isang tao na nanalo lamang ng isang maliit na loterya. Nagpatuloy sila sa pagliko upang ibato si Gerald kay Gerald. Binaba ang ulo ni Gerald habang kumakain ng pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya, ang aking kaarawan ay nasa 1 pang 3 o 4 na araw. Inanyayahan ko ang aking mga kaibigan na lumapit at tinatrato ko sila sa hapunan. Lahat kayo dapat sumali din sa amin. Pinahaba ni Gerald ang paanyaya sa mahinang boses. Okay. Well, Gerald, hindi ito tulad ng gusto naming libutin ka o ano pa man, maaaring mayroon kang kaunting pera, ngunit bakit ka mag-abala sa pagdiriwang ng kaarawan? Hindi tulad na maaari kang ihambing sa iba pa rin. Makikita natin pagdating ng oras, pupunta tayo kung malaya tayo. Lahat tayo ay uri ng abala sa ngayon, wala kaming oras para sa iyong kaarawan. O tama, sa aking pagpupulong ngayon, sinabi sa amin ng aking pinuno na magkakaroon ng isang pangunahing kaganapan na magaganap sa loob lamang ng ilang araw. Sinasabing ang lahat ng mga pinuno mula sa lalawigan ay dadalo sa kaganapang ito, kaya marami kaming mga bagay na dapat hawakan. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit wala akong oras upang makatipid. Sinabi ni Francis. Si Queenie, naging abala rin sa iba pa. Naabutan agad ni Gerald ang kanilang intensyon. Wala sa kanila ang magtatabi kahit 1 minuto para sa kanyang kaarawan. Oo, walang problema, kung hindi ka abala, maaari kang lumapit. Sinasabi ko lang. Iyon lang. Sagot ni Gerald. Natigil ang lahat sa pagsasalita ng instant na iyon. Gerald, maaari mong hilingin sa iyong mga kaibigan na lumapit. Magdiriwang pa rin tayo kasama ka, at maghahanda pa ako ng isang malaking kapistahan. Sabay-sabay na sinabi ni G at Ginang Winters. Nang marinig ang kanilang mga salita, uminit ang puso ni Gerald. Okay, papayagan ko silang tikman ang iyong pagluluto, Mrs. Winters. Kukuha ako ng mga grocery. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagpapaikli sa pakikipag-chat. Nang matapos na ang hapunan, nag-uwi na ang magkakapatid. Handa na ang lahat na matulog. Biglang tumawag si G. Winters kay Gerald. Gerald, sandali lang. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Panipi. Kabanata 535.
Ano ito, G. Winters? Hinawakan ni G. Winters ang mangas ni Gerald at pinaupo ito. Oo naman, bagay na maganda. Nang tumawag ka ng mas maaga ngayon, sinabi ko sa iyo ang tungkol dito, ngunit naisip ko na mas mahusay na sabihin sa iyo ng personal. Hindi ito ang pinakamagaling na pag-usapan ito sa aking mga anak na lalaki. Oh, mangyaring magpatuloy pagkatapos, G. Winters. Nagtatrabaho ako dati sa mga minahan at nakipagkaibigan sa taong ito. Matapos ang lahat ng mga taong paglipat nito, nang nagpunta ako sa bayan ilang oras na ang nakakalipas, nasagasaan ko lang siya, at medyo nag-uusap kami, alam mo, upang makahabol. Sinabi niya sa akin na ang apo niya ay halos kasing edad mo at Francis. Nagtapos siya sa kolehiyo isang taon mas maaga kaysa sa iyo, at ngayon ay tila sabik na sabik ang kanyang pamilya na makahanap siya ng kasintahan. Ang kanyang pamilya ay mayaman at mayaman kaya't walang partikular na pamantayan na kinakailangan. Naisip ko lamang na ipakilala siya sa iyo dahil ang pamilya ay may 2 anak na babae at siya ang panganay. Tuwang-tuwa na paliwanag ni G. Winters. Kaya, nais kong pag-usapan sa iyo tungkol sa pag-aayos ng isang petsa sa pagitan ninyong 2 bukas. Hindi ko ipaalam kay Francis ang tungkol sa bagay na ito at hindi mo rin dapat sabihin sa kanya. Nakita ni Gerald ang nasa isip ni G. Winters. Nang makita na nahihirapan si Gerald na maghanap ng mga trabaho, nais ni G. Winters na tulungan si Gerald na mag-matchmake. Ginawa niya ang lahat ng ito para kay Gerald at ang kanyang hangarin ay dalisay at matapat. Ito ay tulad lamang ng huling pagkakataon kay Zeno. Ngunit mayroon na si Gerald kay Mila Smith at ang mga nakaraang petsa na matchmade sa kanya ay hindi naging maayos. Natroma si Gerald ng mga batang babae kaya talagang tinanggihan niya ang ideya nito. Ginoo, mga Winters, hindi na kailangan iyon, ngunit salamat sa iyong mabuting pagsasaalang-alang. Ngayon kung patawarin mo ako, ano ang dapat matakot? Maaari mong isipin ang iyong sariling negosyo sa paglaon, ngunit sa palagay ko dapat kang makipagkita sa kanya. Hindi mahalaga kung magkakaroon ito ng trabaho kahit papaano ay makilala siya. Nagtataka si G. Winters sa pagkataranta. Ang senaryong ito ay pakiramdam halos kapareho ng huling oras kay Zeno. Sa ilalim ng partikular na pangyayaring ito, hindi masabi ni Gerald kay G. Winters na siya ay talagang may kabutihan at hindi na kailangang tulungan siyang makahanap ng kapareha. Hindi niya maaaring tanggapin o tanggihan ang alok na iyon at hindi rin niya mapataob si G. Winters. O sige, mabuti, makikipagkita ako sa kanya bukas. Tumango si Gerald. Mahusay, tatawag ako sa kanya pagkatapos. Masigasig na kinuha ni G. Winters ang kanyang telepono upang tumawag. Pagkatapos ay bumalik siya ng ilang minuto sa paglaon. O sige, sa kabutihang palad, ang anak na babae ng aking kaibigan ay magagamit bukas. Sinabi ko sa kanya na pareho kayong magtatagpo at wala sa atin ang makakasama. Ito ang number niya, tawagan mo siya bukas. Kung saan man kayo magtatagpo, nasa sa iyo yan. Subukan mong sweet talk siya, okay. Ang kanyang pangalan ay Michelle Waxham, tawagan mo lang siya na L. Ang kanyang ina ay isang guro kaya't siya ay isang matamis na may mabuting asal. Tuwang-tuwa na sinabi ni G. Winters. Sige kung gayon tatawag ako sa kanya mamaya. Matapos makipag-chat kay G. Winters, umuwi si Gerald. Medyo pinag-isipan niya bago siya magpasya na tumawag sa telepono. Kumusta, sino ang hinahanap mo? Ang tinig ng isang ginang ay narinig mula sa kabilang dulo. Kumusta, ako si Gerald, dapat ikaw si L. Si G. Winters ang nagmungkahi na tawagan kita. Ito ang unang pagkakataon ni Gerald na tawagan ang isang tao sa ganitong paraan. Sinubukan niyang kumilos ng medyo masayahin at mapagbigay, ngunit medyo pinigilan pa rin siya. Oo, alam ko, magalang na tugon ni L. Hinintay niya tuloy ang pagsasalita ni Gerald. Marami ka bang ginagawa? Tanong ni Gerald. Mabuti ako, walang pag-aalala, maaari kang magpatuloy. Sinong middle school ang pinasukan mo dati? Ito ba ang una, gitnang paaralan o pangalawang gitnang paaralan? Sinubukan ni Gerald na lumikha ng mga pag-uusap na may mga random na paksa. Nag-aaral ako ng pangalawang gitnang paaralan, paano ka? Dinaluhan ko ang una. Kaya, malaya ka bukas. Mayroong isang bagong Domino's na bukas lamang sa bayan, bakit hindi tayo nagkita doon at tumitambay? Hindi na alam ni Gerald kung ano pa ang pag-uusapan kaya't dumiretso siya sa puntong iyon. Oo naman. Well, magpahinga ka ng maaga. Ma'am, ikaw din. KAGABATA 236. Pareho nilang ibinaba ang telepono. Nakaramdam ng bahagyang pagkakasala si Gerald. Naawa siya kay Mila. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, alam niya na hindi ito para sa totoo. Makikipagtagpo lang sila sa isa't isa sandali at iyon ay hindi isang malaking pakikitungo. Sa kabilang banda, sa silid. Ibinaba ni Michelle ang telepono at sinimulang alisin ang kanyang makeup.
Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Sabrina ay nagsisiyasat sa kanilang pag-uusap habang nakahiga sa kama. Pagkatapos ay chuckled siya. Ate, so magkikita kayo bukas. Nga pala, ano ang pangalan niya? Kilala mo ba siya? Siya si Gerald Crawford. Nag-aaral siya sa first middle school dati. Ngunit bakit pakiramdam ko kakaibang pamilyar ang pangalan niya? Parang narinig ko na ito kahit saan. Sambit ni Michelle habang patuloy sa pagtanggal ng makeup. Ang parehong mga kapatid na babae ay may isang alindog sa kanilang sarili. Kinutya ni Sabrina at tumawa, Jace, magkano ang dummer na makukuha mo? Ate, mas bata siya sa iyo ng 1 taon at nag-aral siya sa first middle school. Maaari ka lamang makakuha ng isang tao upang magtanong tungkol sa kanya mula sa iyong mga junior sa paaralan. Saka malalaman mo pa ang tungkol sa kanya, di ba? Tama ka. Magtanong ako tungkol dito kung gayon. Tumalon si Michelle at agad na nagsimulang tumawag sa telepono. Tumawag siya ng ilang babaeng junior upang magtanong tungkol kay Gerald. Sa oras na siya ay tapos na, ang kanyang mukha ay mapatla. The asterisk man eat. Paano ba naglalakas loob na ipakilala sa akin ng lolo ang gayong tao? Nag-aalalang binigkas ni Michelle. Ate, ano ang nangyayari? Ate, hindi mo alam ang tungkol dito. Si Gerald ay isang kilalang kawawang mag-aaral na bumalik sa first middle school. Ang kanyang pamilya ay napakahirap kaya't ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na babae ay nandoon na gumagawa ng mano-manong paggawa. Bukod dito kapag nag-aaral siya sa gitnang paaralan palagi siyang binubuli ng iba. Hindi nakakagulat na hindi siya makahanap ng trabaho kahit na siya ay nagtapos sa universidad. Napakahirap ng kanyang pamilya. Tiyak na hindi siya makakahanap ng magandang trabaho. Sigaw ni Michelle. Damn! Ano ang gagawin mo pagkatapos? Nangako ka na sa kanya. Bukod dito, hindi tulad ng nabypass mo rin si Lolo. Sumagot ang kanyang kapatid na babae na nararamdamang pantay na nagtatampo. Wala akong pakialam. Kahit na hindi ko mahanap ang aking sarili na kasintahan, tiyak na hindi ako makakasama sa isang tulad nito. O aking kabutihan. Kung alam ng aking mga kamag-aral o matalik na kaibigan na nakikipag-date ako sa kasumpa-sumpa nitong mahirap na mag-aaral, tiyak na magiging tawa kami ng walang oras. Ani Michelle sa nag-aalala na tono. Dahil siya ay isang babae lamang, tiyak na aalagaan niya kung ano ang mga opinyon ng iba. Ang bawat isa ay nais na hanapin ang kanilang sarili ang uri ng kasintahan na magsasalita ng bayan sa isang mabuting paraan. Kung mas maraming tao ang pumupuri sa kanilang mga kasintahan, mas masaya ang pakiramdam ng mga batang babae. Ngunit naging ganito si Gerald. Ayoko nang isipin ito. Kailangan kong puntahan at sabihin kay nanay ang lahat tungkol dito. Desperado at nawala, tinawag ni Michelle ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina ang lahat tungkol kay Gerald. Ang kanyang ina ay inilalagay sa isang mahirap na posisyon din. O mahal, hindi iyon gagawin. Ang pakikipagtipan sa kanya ay kasing ganda ng pagsabi sa iba pa na ang aking anak na babae ay hindi mahanap ang kanyang sarili na kasintahan at pumili lamang ng ilang random na lalaki. Paano ito nangyari? Tandang padamdam. Hindi pwede. Mas mabuting tanggihan siya ng mahigpit. Ang sabi ng kanyang ina. Ngunit nanay, alam mo kung paano ang ugali ni Lolo. Gusto niyang panatilihin ang kanyang reputasyon. Kung pinahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan, maaaring hindi siya makakain o makatulog ng maayos. Tapos magagalit din si Papa sa iyo, di ba? Nag-aalalang tanong ni Sabrina. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ng kanyang ina. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Okay, paano ito? Punta ka na lang at makilala siya bukas. Agad na tanggihan siya at umuwi. Iminungkahi ng kanyang ina. Ngunit natatakot akong mabangga ko ang aking mga kamag-aral. Sabi ni Michelle. Ang pag-iisip ay hindi kailanman sumagi kay Michelle dati. Ngunit ngayon pinahahalagahan iyon ni Michelle. Paano kung makita tayo ng aking mga kaibigan o kaklase? Sigaw niya. Nababahala din ang kanyang ina. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Parang ayaw mong pumunta. Hoy, nanay, may solusyon ako. Bakit hindi hilingin natin sa ating maliit na kapatid na babae na pumunta pagkatapos? Mas bata siya sa kanya ng 2 taon. Bukod, medyo masayahin siya. Mas madali para sa kanya na tanggihan siya. Sinabi ng kanyang ina, gagawin din iyan. Sabrina, pumunta ka lang doon sa ngalan ng iyong kapatid na babae. Kung sa bagay, mas magaling kang magsalita kaysa sa akin. Dahan-daang tumango si Sabrina at sumagot, kaya ko yan. Ngunit kapatid, pagkatapos ng termino sa universidad ay muling magbubukas at ako ay maging isang junior, mangyaring bigyan ako ng karagdagang pera sa bulsa. Walang problema. Ngumiti ang buong pamilya habang masaya sila sa kanilang desisyon. Inisya ni Sabrina. Naisip niya pagkatapos sa kanyang sarili paano pinangarap ng isang lalaki na kagaya niya na magpakasal sa isang magandang babae. Papahiyain ko siya hanggang sa core bukas.
Kung hindi man, hindi ako kailanman Sabrina. Kabanata 537. Kinabukasan dumating. Ito ang araw ng blind date na inayos ni G. Winters. Bagaman hindi alam ni Gerald kung ano ang aasahan sa kalalabasan, nagsikap pa rin siyang gumawa ng ilang paghahanda mula nang maibigay niya ang kanyang pangako kay G. Winters. Napagpasyahan niyang magtungo kay Domino kanina. Ngunit may nangyari ng hindi inaasahan. Nakita niya ang isang batang babae na nakaupo na nag-iisa at umiinom ng Coke. May mga pakpak ng manok at french fries sa kanyang lamesa. Sa sandaling iyon, nakikipag-swing na siya ng kanyang mga patas na binti at parang may hinihintay siya. Maaaring siya ito. Napaisip si Gerald sa sarili. Pagkatapos ay inilapag ng batang babae ang kanyang mga fries. Nagsisiksik siya habang nagtatype sa telepono. Sa sandaling iyon, nakatanggap din si Gerald ng isang text message. Galing kay Michelle. Nandito ka na ba? Muli, naisip ni Gerald sa kanyang sarili tulad ng inaasahan ang batang babae iyon. Sa mga unang impression, medyo maganda siya. Kaya't nagpatuloy si Gerald at dumulas sa upo ang katapat niya. Anong ginagawa mo? Ang batang babae na iyon ay malinaw na nabigla. Napatulala siya kay Gerald. Narito ka ba para sa isang blind date? Tanong sa kanya ni Gerald. Anong blind date? Wala ka ba sa iyong isipan? Nakatitig ang dalaga kay Gerald nang lalaki ang mga mata sa takot. Teka, hindi ka si Michelle. Ngunit hindi ka ba nagpadala ng isang text message sa akin ngayon lang? Natigilan si Gerald. Hindi ko alam kung sino si Michelle. Nagpapadala ako ng isang line message sa aking kasintahan. Naiintindihan mo ba? Sumagot ang dalagita sa mahinang tono. Ay, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako. Tumayo si Gerald sa kakulaitan. Damn it. Kung alam ko kanina, tumawag muna ako. Nakayuko siya. Nang tatawagan na sana niya si Michelle, biglang may tumapik sa kanya sa balikat ng magaan. Tumalikod siya at natigilan nang makita ang isa pang napakarilag na batang babae sa harapan niya. Tinurap-kurap niya ang malalaki niyang mata at tumingin mismo kay Gerald. Ikaw ba, Gerald? Narito ka ba upang makipagkita sa isang tao? Maingat na tanong ng dalaga. Oo, ako. At ikaw ay, Sabrina. Ako ang nakatatandang kapatid ni Sabrina, si Michelle. Mabilis na itinago ni Sabrina ang kadremahan. Pagkatapos ay uminis siya. May napagkamalan ka bang iba tulad ko ngayon? Tanong sa kanya ni Sabrina sa isang bahagyang mapanghamak na tono. Sa gayon, iyon ang malinaw na katotohanan. Sa sandaling siya ay pumasok kay Domino, nasa tamang oras lamang siya upang masaksihan ang buong eksena na nagbukas. Masyado itong awkward. Sa makatuwid, tumabi lamang si Sabrina at nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya lumapit upang batiin siya dahil sa pakiramdam niya ay napaka-awkward. Naisip pa niya sa sarili na kakaiba talaga si Gerald. Ngunit nagpa siya si Sabrina na magmadali dahil kailangan niya ng mas mababa sa 5 minuto upang paalisin siya at ibalot ang isyong ito para sa kanyang kapatid. Umupo si Gerald sa tapat ni Sabrina. Kailangan lamang tingnan ni Gerald si Sabrina upang malaman na siya ay marahil isang walang laman na palayok na bulaklak maganda sa labas, ngunit wala nang higit pa doon. Sa kabilang banda, ikinandado ni Sabrina ang tingin kay Gerald at pinalaki ito. Mayroon siyang ilang panloob na saloobin habang nakatingin sa kanya, si Gerald ay talagang may kagandahan upang maging matapat. Kung mas mabuti lang ang pinagmulan ng kanyang pamilya, mainam na maging biyenan niya ako. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay mahirap. Paano maiibig ang aking kapatid sa kanya? Sa katunayan, kung hindi para sa lolo na pinipilit ang aking kapatid na magpakasal sa lalong madaling panahon, tiyak na ang aking kapatid na babae ay hindi masyadong nababahala tungkol sa paghahanap para sa isang kasintahan. Dagdag pa, maraming mga bubuyog na nagsisikap na makuha ang pansin ng aking kapatid na hindi niya gustuhin ang alinman sa mga ito. Kaya, narinig ko ang tungkol sa iyong kalagayan. Hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho, di ba? Nangangahulugan iyon na wala kang anumang sweldo. Bukod dito, nabalitaan kong bumili ka ng bahay sa Seren County. Ngunit inilipat ako upang magtrabaho sa Mayberry, kaya nangangahulugan ito na magtatrabaho ako sa Mayberry sa lalong madaling panahon. Ano ang iyong mga plano sa mga tuntunin ng pag-aayos ng pamumuhay? Tanong sa kanya ni Sabrina. Naisip niya na mas makakabuti na dumiretso sa punto. Ganoon ba? Kung pinag-uusapan mo ang tungkol kay Mayberry, mayroon akong bahay doon. Ano? Nagmamay-ari ka ng bahay sa Mayberry? Gaano kalaki ito? Nagtataka na tanong ni Sabrina. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Bukod dito, hindi ako nanatili doon. Tumawa si Gerald. Kabanata 538. Napagtanto ni Gerald makalipas ang ilang sandali na ang balak niyang makipagtagpo ay hindi para sa blind date. Bukod, si Gerald mismo ay ayaw ding dumalo sa blind date din. Kaya't nagpasya siyang asaran siya, iniisip na baka makaya niya itong matapos at matapos na.
Ano ang pinapanggap mo dito? Kung mayroon ka talagang bahay doon, bakit hindi ka pumunta at manatili doon? Inisya ni Sabrina. May bahay ako doon. Ito ay lamang na wala akong luho ng oras upang pumunta at manatili. Bukod, nasa tuktok ng bundok ito. Hindi ako masanay kung manatili akong mag-isa doon. Iyon ay isang lugar para sa aking magiging asawa at ako. Ngumiti si Gerald at sumagot. Nako, nasa tuktok ng bundok ito. Nagbabantay ka ba sa kagubatan para sa sinuman? Pinilhan ka ba nila ng maliit na bahay doon? Si Sabrina ay chuckled cynically, ang boses nito ay tumutulo sa paghamak. Kung gayon mayroon ka bang kotse? Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung magtatrabaho ako sa Mayberry, hindi ako sasakay sa anumang kotse na nagkakahalaga ng mas mababa sa 45,000 dolyar. Nagpatuloy siya ng mayabang. Mayroon din akong kotse, ngunit ipinarado ko ito sa paanan ng bundok. Sa paanan ng bundok? Anong klaseng sasakyan yan? Isang Lamborghini. Sagot ni Gerald. Kinutya ni Sabrina. The asterisk man it, oh my God. Wala ka na ba sa isip mo? Gerald. Hindi na niya matiis. Noong una, naisip niya na baka may pagmamayari si Gerald ng bahay at kotse sa Mayberry. Tumalabas na tila ipinagmamalaki lamang niya ang kanyang sarili. Natatakot ako na hindi niya alam na ang aking kapatid at mas may kamalayan ako sa kanyang pamilya, background at kalagayan. Napaisip siya sa sarili. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman ito kasinungalingan. Wala akong magawa kahit papaano kung pipiliin mong hindi maniwala sa akin. Nagkibit-balikat si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Naramdaman niyang sineryoso niya ang blind date. Hindi bababasa kung tinanong siya ni G. Winters tungkol dito sa hinaharap, mabibigyan niya siya ng tamang sagot. Tingnan mo, hayaan mo na lang na dumiretso ako sa point. Ang aking pamilya ay hindi kailanman magiging gusto ng mga taong katulad mo. Alam mo, binigyan kita ng benepisyo ng pag-aalinlangan at naisip na maaari kang maging isang matapat na tao dahil mahirap ka. Kaya't naisip kong magiging mabuti na bigyan ka ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili. Ngunit ngayon kalimutan na lamang natin ito. Ikaw ** scumbag. Tumura si Sabrina. Sa sandaling iyon, nais niyang bumangon at umalis agad. Ngunit nanigas siya at biglang nag-isip, fuck. Maaga akong nagpunta dito at sinuot ko pa rin ang makeup ko. Ngunit kung hindi man ako uminom ng kahit ano at umalis na lang ng ganoon dahil lang sa inis ko sa kanya, talagang isang pagkawala iyon. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan kong isagawa ng maayos ang gawaing ito para sa aking kapatid. Kung alam ni Lolo na umalis ako na maaga pagkatapos makinig sa kanya sa loob lamang ng maikling panahon, tiyak na magagalit siya. Bukod dito, hindi pa rin alam ni Lolo na pinalitan ko siya ng kapatid ko. Natatakot siya na si Gerald ay gumawa ng mga irresponsibleng pahayag kay G. Winters sa sandaling umuwi siya. Sa makatuwid, nagpasya siyang hayaan si Gerald na umatras sa kanyang account sa harap ng mga mahirap na pangyayari. Hindi ka ba aalis? Pagkakita na umupo ulit siya, gulat na tanong sa kanya ni Gerald. Sino ang nagsabi na aalis ako? Wala pa akong nakakain simula kaninang madaling araw. Gusto ko kumain bukod, nagkakilala kami sa unang pagkakataon ngayon. Hindi mo ba ako bibigyan ng gamot? Inikat ni Sabrina ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabi. Oh, yeah, sure, walang problema. Ibinaba ni Gerald ang kanyang ulo at nagsimulang mag-isip bakit siya sakit na makitungo. Gusto ko ng isang hamburger, french fries, mga pakpak ng manok, ilang pritong manok, at isang pizza. Gusto kong kainin ang lahat ng ito. May pagmamalaking idiniin ni Sabrina ang labi at umorder. Maaari mo bang kainin iyon? Gulat na gulat si Gerald. Hoy, tingnan mo, sabihin mo lang kung binibigyan mo ako ng paggamot o hindi. Mabuti. Oo, ang tretuhin ko. Pagkatapos ay lumapit si Gerald sa counter upang mag-order ng pagkain at dinala sa isang tray. Inirapan lang siya nito habang kumakain ng pagkain. Nag-iisip ng paraan si Gerald upang maput siya sa kanya upang umalis na lang siya kaagad. Sa kasong iyon, maipaliliwanag niya ang kanyang sarili. Sina both si Gerald at Sabrina ay nasa isipan at plano. Sa sandaling iyon, hoy, ikaw talaga. Naghahanap kami ng labas ngayon lang. Parang ikaw talaga. 2 lalaki at 2 babae ang pumasok sa restaurant. Tinapik nila ang balikat ni Sabrina habang dumadaloy siya sa hamburger. Gulat nito kay Sabrina. Ikaw, bakit ka narito? Namula si Sabrina nang mabilis siyang tumugon. Kabanata 539. Nagkataon lamang na napagpasyahan naming pumunta din dito para kumain din. Brie, sino ito? Biglang tumingin sa isa kay Gerald at nagtanong. Oh, kaibigan ko siya. Walang alalahanin kung abala ka, magpatuloy ka lang muna kumain. Narinig na tinugunan nila siya ng kanyang tunay na pangalan, labis siyang kinabahan. Hindi lamang sila mga estranghero ngunit ang kanyang mga kamag-aral mula sa kanyang gitnang paaralan.
Bukod, kasalukuyan silang nag-aaral sa iisang pamantasan. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan na sana ay mabangga niya sila ngayon dahil medyo takot siya sa sitwasyong tulad nito na maaaring mangyari. Come on, huwag maging ganito, Brie. Bilisin mo at ipakilala siya sa amin. Anong klaseng kaibigan ito? Bukod, nag-order siya ng napakaraming masasarap na pagkain para sa iyo. Dapat alam natin kung sino siya. Tuwang-tuwa sila. Brie, hindi ba ang pangalan mo ay Michelle? Naguguluhang tanong ni Gerald. Michelle, si Ate Brie yun. Anong nangyayari? Teka, hindi mo alam Sabrina. Kung gayon ano ang ginagawa mo dito? Tanong nila na nagtataka. Gerald, manahimik ka lang. Mabilis na tumayo si Sabrina na kinakabahan. Pagkatapos ay hinailan niya ang iba pa. Parang gusto niyang ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Ngunit tila may napagtanto si Gerald pagkatapos. Malabo niyang naalala kung paano nabanggit ni G. Winters na si Michelle ay may isang nakababatang kapatid na mas bata sa 3 taon. Hindi kaya siya ang nakababatang kapatid ni Michelle si Sabrina. Kaya't nangangahulugan ito na hindi dumating si Michelle para sa blind date ngayon. Ngunit sa halip tinanong niya ang kanyang kapatid na pumalit sa kanya. Damn it! Hindi katakataka na hindi niya ipinakita ang kaunting katapatan sa blind date ngayon. Naglakas loob pa siyang magtanong sa akin ng mga mahirap na katanungan tungkol sa mga bahay at kotse nang walang pakundanggen. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Sabrina kasama ang iba pa. Ang ekspresyon ng mukha niya ay mukhang masikip at lumala. Oo, tama iyan. Ako si Sabrina. Si ate ang kuya ko. Ngunit alam mo ba kung bakit pinakiusap ako ng aking kapatid? Sinabi niya sa akin na narito ako upang palabasin ka. Sineryoso ng aking kapatid ang bagay na ito nang sinabi sa kanya ni Lolo tungkol dito, ngunit ang ginawa mo ngayon ay talagang nakakabigo. Sinabi ko pa sa aking mga kaibigan ang tungkol sa sinabi mo lang sa akin, at kahit na mapatunayan nila na talagang ipinagmamalaki mo ang mga puting kasinungalingan tungkol sa iyong sarili. Bukod dito, ang sitwasyon ng iyong pamilya ay mas masahol pa kaysa sa inaakala namin. Tama ba ako, sabihin mo sa akin? Si Sabrina ay nagrambutan at sinisi si Gerald. Totoo yan. Ito ay naging isang blind date. Hoy, bro, alam mo ba kung gaano kaganda si Michelle? Paano mo magagawa na gusto mong makasama si Michelle dahil sa uri ng pagkatao mo? Isang lalaki ang malamig na nanunuya. May iba pa na uminis. Si Michelle ang kagandahan ng aming paaralan noong nag-aaral kami sa second middle school. Paano naman kayo tumatawa ka lang mula sa first middle school? Gaano mo ka Jose ang pagpaplano nito, Sinipsip mo ang mas matandang henerasyon at nakuha mo silang mga tugma para sa iyo. Ngunit naisip mo na ba tungkol dito? Kung makasama ka ni Michelle, paano mo siya susuportahan? Iba pang sinabi ng ibang babae, huwag din nating kalimutan ang tungkol dito. Tingnan mo lang ang dala kong bag ngayon. Ito ay nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Tiyak, ang nais ni Michelle ay isang bagay na mas mahusay. Paano mo kakayanin iyon? Sinimulang hatulan siya ng mga kababaihan. Mahal, mas gusto ko ang relo na mas suot mo. Ang ganitong uri ng relo ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 dolyar. Mas mararangal ka kung isusuot mo iyon kapag lumabas ka. Isang babae ang nakakulong ng braso sa braso ng ibang lalaki. Pagkatapos ay sadya nitong isiniwalat ang relo sa paligid ng palso. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Gerald at sinabing, Gerald, hindi ka ba nagsusuot ng relo kapag lumabas ka? Hindi mo ba alam na ang pagsusuot ng relo ay palatandaan ng kapanahunan para sa kalalakihan? Kahit na hindi mo kayang bayaran ng isang magandang relo tulad nito, sigurado akong makakabili ka ng relo na nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar, di ba? Totoo yan. Paano ka naglalakas loob na lumabas para sa isang bulag na pakikipag-date kasama si Michelle tulad nito? Tila parang napag-usapan nila ng mabuti sa kanilang sarili kung paano mukot siya si Gerald. Siya ang pangunahing target nila. Lahat ng sinabi nila ay parang walang kabuluhan at materyalistiko. Sila ay isang pangkat lamang ng mayaman, kabataan na ignorante at malikot. Nakita ni Gerald ang marami sa mga nasabing show-off at walang laman na pag-uusap ng ipakita ng iba ang kanilang kayamanan. Sa kabila ng pagkakaalam nito, pinili pa rin niya na huwag silang mapahiya at manahimik. Kung ano man ang nangyari ay tiyak na ang gusto niya dahil hindi nila nais na ligawan niya pa rin si Michelle. Nais lamang ni Gerald na makalayo at kalimutan ang buong pagsubok. Ngunit sa sandaling iyon, Kabanata 540, habang pinagtatawanan nila si Gerald, bigla silang tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay tumingin sila sa labas ng gulat. 2 motorsiklo ng Yamaha ang nakaparada sa restaurant. Mayroong 3 lalaki at isang babae na bumaba mula sa motorsiklo. Parang kakain din sila sa Domino's. Damn! Sabrina, tingnan mo. Ang beach na yan, Lily. Fuck! Noong nag-aaral kami sa gitnang paaralan, mayroon kang masamang relasyon sa kanya.
At kung ano ang isang pagkakataon na pareho kayong nagpunta sa parehong pamantasan pagkatapos. Taig mo pa nga siya saglit. Ano ang gagawin mo kung makita ka niya mamaya? Diyos ko, ang matangkad na taong masyadong maislan sa pananamit na iyon ay ang kanyang kasintahan at siya ay isang thug. Malaki ang impluensya niya sa paligid dito. Brie, bilisin mo at magtago ka sa kanya. Ang kanilang estado ng kayabangan ay agad na nagbago sa pagkabalisa. Inisya ni Sabrina, bakit ako magtatago sa kanya? Hindi ko dapat matakot sa kanya. Sa palagay ko ay hindi siya maglakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin. Sa sandaling iyon wala nang oras si Sabrina na mag-abala patungkol kay Gerald. Inikat niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, mayabang, at sinama ng tingin si Lily, nakakapasok lang sa lugar. Si Sabrina ay nagdadala ba ng ilang mga sama ng loob sa batang babae. Mukhang malapit na silang mag-away. Ano pa ang ginagawa ko na nagtatagal dito, sobrang awkward sa pakiramdam. Gusto nang umalis ni Gerald. Damn. Well, mukhang ang mga kaaway ay tiyak na nakagagalit sa bawat isa. Sabrina, fancy nakikita ka rin dito. Sa unang tingin, nakita agad ni Lily si Sabrina at tumawag ng mahina. Franklin, ito ang babaeng sinabi ko sa iyo. Nais mong malaman kung ano ang nangyari sa universidad. Dahil lang may isang lalaki na nagkagusto sa kanya at nasa tabi niya, sinampal niya ako ng makipag-away sa kanya. Sinabog ni Lily ang mga detalye ng nakaraang insidente sa lugar. Hindi rin sumuko si Sabrina. Sa sandaling nakita niya si Lily, lumaki lang ang kanyang galit. Hindi nagtagal bago sila ay nasa lalamunan na ng bawat isa. Nakinig lamang si Gerald sa kanilang pagtatalo mula sa tagiliran. Tinipon niya mula sa magaspang na pagmamasid na mayroon silang magandang relasyon sa bawat isa sa gitnang paaralan. Gayunpaman, nagkagusto sila sa parehong lalaki ng sabay na kanilang kaklase noon. Ang lahat ng ito ay nangyari sa panahon ng kanilang gitnang paaralan at lahat ay nasa yugto ng paghihimagsik. Kung nakikipagkumpetensya sila para sa isang kasintahan, ang mga batang babae ay mas mabangis. Si Sabrina ay anak na babae ng guro. Sa makatuwid siya ay medyo sikat sa oras na iyon. Hindi siya ang tipikal na Miss Goody na dalawang sapatos kaya tinubos niya ang sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming kaibigan at tinatrato niya tulad ng kanyang sariling mga kapatid. Sa parehong oras, alam din ni Lily ang maraming mga nakatatandang batang babae mula sa lipunan. Kaya't ang pinakamatalik na kaibigan ay huli na laban sa isa't isa at gumawa pa sila ng appointment upang makipaglaban ng live sa isang broadcast platform sa internet. Simula noon nagtagal ang kanilang sama ng loob sa bawat isa. Tumagal ito hanggang sa nag-unibersidad sila. Mayroong isang medyo malakas at maimpluwensyang mayaman na tagapagmana na nagsisikap na makuha ang pagmamahal ni Sabrina sa oras na iyon. Sinimulan ni Sabrina na maghanap ng kasalanan kay Lily at binugbog siya. Palagi niyang binubuli si Lily. Umuwi sila pagkatapos ng summer break. Gustong gumanti ni Lily kay Sabrina. Huwag kang mag-alala, Lily. Siya ba ang babaeng pinag-uusapan mo, diba? Sige at sampailan mo siya ngayon. Gusto ko lang makita kung sino ang naglalakas loob na gumawa ng isang paglipat. Ako si Franklin Lockwood. Sigurado akong narinig mo tungkol sa akin. Hindi ba? Nag-flash ng ngiti si Franklin na puno ng banta. Ang tatlong gangsters ay mas bata sa paligid ng 3 taon kaysa kay Gerald. Bukod, ang kanilang mga hairstyle at ang paraan ng kanilang pagbibihis ay medyo nakatayo. Sa madaling sabi, tumingin sila na parang hindi sila bahagi ng mga pamantayan sa lipunan. Ngunit ang mga ito ay masyadong manipis. Si Gerald ay hindi nag-abala sa pakikialam sa mga ganitong gawain kung saan nababahala ang mga walang kabataang kabataan. Kaya malapit na siyang umalis. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Talagang tatawagan ko si Jimmy kung maglakas loob ka sa akin. Sigaw ni Sabrina. Napansin niyang aalis na sana si Gerald at nagmumura ulit. The asterisk man it, Gerald. Hindi mo kailanman nabigo na mapahanga ako. Hindi ako natatakot kahit babae ako. Anong kinakatakutan mo? Gusto nila akong bugbugin, hindi ikaw. Ang duwag. Napangiwi siya at kinutsa siya. Mayroon akong ibang negosyong haharapin. Wala akong oras upang makipaglaro sa iyo. Sino ang duwag dito? Pinili ko lang na huwag mag-abala tungkol dito. Gumanti siya at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Mabuti. Sige na tawagan mo siya para masilip ko siya ng mabuti. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking kuya ay isang malaking gangster din sa Mayberry. Ang pangalan niya ay Yale. Halika sa amin kung maglakas loob ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Bukod dito kung hindi ito pinag-aalala ng marami sa inyo, alisin ang impyerno dito. Malamig na ngumiti si Franklin at sumagot. Narating na ni Gerald ang pintuan. Sa sandaling marinig niya ang pangalan, tumigil siya sa kanyang mga truck at nagyelo na tulala.
Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kamay niya sa kanyang bulsa at lumakad pabalik sa kanila. Tinapik niya ng bahagya ang mga balikat ni Franklin. Bro, ngayon mo lang nabanggit. Sino ang iyong kuya? Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.